Siya si Kumiko Guzman, isang successful businessman na walang ginawa buong buhay niya, kundi patunayan ng kanyang sarili at magpayaman. Ngunit nauubos na ang kanyang oras. Naboboring na si Miko sa mga bagay na paulit-ulit na lang niyang ginagawa. Nais niya ng simpleng pamumuhay. Ngunit paano? Hindi siya marunong makisama na binansagan siyang devil ng mga employee niya. Nakuha na niya ang lahat-lahat, pati pagiging chairman. Ngunit pakiramdam ni Miko, ang laki pa rin ng kanyang kulang. Kaya naman upang subukan ng ibang pamumuhay at iwan ang lahat ng pansamantala upang mahanap ang tunay na kaligayahan, sumama siya sa isang mahirap na babae at nagpanggap na isang pulubi. Paano nga ba matatagalan ni Miko ang buhay na hindi naman niya nakasanayan? At paano mababago ni Juday ang pananaw ni Miko sa buhay? Pasensya na pero iha, wala kasing bakante. Naku Juday, hindi ka daw qualified. Juday, sensya na pero masyado ka daw mapayat. Maghapon na naman ang lumipas. Napaupo na lamang ako sa gilid ng daan upang ipahinga ang paa ko sa kakalakad. Kaya ko to. Pagkakakong tumawa. Hindi maitago ang kalungkutan sa aking mga mata pero gusto ko pa rin ipakitang masaya ko. Gusto kong paniwalain pa rin ang aking sarili. Carry lang, kahit hindi natanggap sa maghapon na to. Positibo lang dapat. Pagpapalakas ko sa aking sarili. Sariling sikap sa pag-cheer up sa sarili ko. Kasi ayoko nang ipaalam pa sa mga magulang ko na hindi na naman ako natanggap sa trabaho. Kahit nga yata dishwasher na lang, hindi pa ako nakuha. Masaklap nga lang ba talaga ang buhay na nakatadhana sa akin? O sadyang hindi lang ako pinalad ngayon? Napabuntong hininga ko bago tumayo na. Hanggat buhay, may pag-asa. Nilakasan ko ang loob ko at takmang patawid na sana nang may biglang bumusina sa akin na magarang sasakyan. Hoy! Malakas kong sigaw bago ito akmang babatuhin sana ng tsinelas pero hinayaan ko na lamang. Ikinalma ko ang aking sarili. Sira ba yung ulo mo? Sasagasaan mo pa ako, buwisit ka. Mamamatay ako, maraming resibong iniisip. Maarting bumaba ang sakay ng magarang sasakyan. Isang babaeng mapustura at talaga namang may katangkaran. Dudungisan mo pa yung sasakyan ko? Mahinahon, ngunit sa boses pa lamang nito, katakot-takot na panghuhusga na ang nakikita kong sasapitin ko rito. Hindi ko kasalanang tanga ka. Palibhasa, mukhang wala kang tinapos kaya ganyan kang umasta. Sabi pa nito sa akin. Ako yata'y sinusubukan ni ate. Si Juday to, oy. Kahit mahirap kami, palaban kami. May karapatan ng mahirap. At iyon ay ang hindi maaaring maliitin ang gaya namin. Oo, wala akong degree. Ikaw nga may degree ka pero tanga ka. Pagtataray ko rin dito. Nasa pedestrian ako. Tanga ka ba? Napatingin siya sa pedestrian. Oh, I see, my bad. Kaya lang hindi ko babawiin yung sinabi ko eh. Manigas ka man dyan. Wala akong ibabayad na pera sa'yo hampas lupa. Magtrabaho ka at magsipag. Hindi yung ginagamit mo tong modus mo. At talaga ba? Kain ka make-up para pati panloob mo gumanda. Tinalikuran ko na nga to. Dire-diretso ako lumakad patungo sa kanto namin. Buwisit na babaeng yun. Abay napaka-arte. Gigil na gigil talaga ako. Napabuntong hininga ako bago binagalan ng aking lakad. Hinugot ko yung wallet sa aking bag. Tinignan ko kung may pambibili pa ba ako ng ulam para kila mama. 500 na lang pala pera ko. Napakamot ako sa aking ulo. Kailangan ko na talaga nga. Natigilan ako nang may makita akong lalaki na kalahad na pala ang palad sa akin. Kanina pa ako naghahanap ng taong maglilimo sa akin hanggang sa napadpad ako sa gawing to. Tinatanong ko ba? Pamimiloso pa ako dito. Joke lang o tapos? Then I saw you. Nakipag-away ka sa isang mayamang babae. Chismoso kang pulubi ka at Inglesero ka pa. Grabe na talaga panahon ngayon no. Pati pulubi upgraded na. Huwag mong sabihing may Gcash ka pa niyan. Pagbibiro ko dito. Maging pulubi na lang kaya ko. Sabi kasi malaki daw yung kita nyo. Puhunan ko lang dapat ay ang kapal ng muka. Ano, bibigyan mo ba ako o hindi? At siya pa ang nagsungit. Demonyita ka. Nakita mo ba tong pera ko? 500 pesos na lang to. Bibili pa ako ng ulam ni na mama at papa. Tapos yung matitira, ipapamasahe ko pa panghanap ng work para bukas. Kaya ibig sabihin patawad muna. Next life ka na lang bumawi. Eh di, bigay mo na sa akin yung barya mo. Napakunot ang aking noo. Sinuri ko yung bag ko maging yung bulsa ko at hinalungkat ko na. Sorry pero wala akong barya. Yang 500 mo yung tinutukoy ko. Muntik pa ako mapamura. Hindi to barya, baliw ka.
Pulubi nga lang pala ako at dapat kasing tanga mo ko. Napailing pa ito. Okay, piso na lang. Baliw ka nga. Naiiling kong sabi bago lumakad. Ngunit napansin kong sumusunod dito sa akin. Ano ka pa ba? Hindi ko na mapigil ang aking inis. Wala akong bahay. Sa'yo na ako makikitira. Diretsahang sabi nito na ikinikibot ng aking sentido. Hindi ako bahay ampunan at isa pa hindi kita kilala. Kalalaki mong tao eh. Ahayaan mo na lang ba ako? May pakungonsensyang sabi pa nito sa akin. Anong sasabihin ko kay mama at papa? Ang kaisa-isa nilang anak na dalaga imbis na magandang balita iuwi, ay lalaking pulubi yung inuwi. Nakukonsensya ako at hindi maaaring pabayaan siya mag-isa. Marami pa namang siraulo sa lugar namin. Kapag nakahanap na ito ng malilipatan, aalis din agad ito. Magandang... Hindi na ako nakapagsalita pa nang titigan ako ni mama at papa. Sino yan, Juday? Pinanlakihan ako ng mata ni mama. Ikaw ba'y mag-aasawa na? Ito na si mama, nag-overreact na. Ma, Diyos ko naman, kumalma ka naman muna. Jowa nga ho ay wala ako eh. Tapos pagbibintangan niyo pa akong mag-aasawa na. Kumalma ka nga, saway ni papa. Hayaan mo magpaliwanag yung anak mo. Hardworking yung anak natin. Sweldo na yan para maipangtustos tapos ginaganyan mo pa. Napatapik ako sa aking noo. Hindi ko pa maamin kay papa na wala pa akong trabahong nahanap. Tapos iniisip na may sweldo ako. Ang hirap mag-explain kina mama at papa. Naawa na ako sa kanila. Paano ko sasabihing malas kasi ako kaya walang nais tumanggap sa akin? Kapag nasaktan sila mas masasaktan ako. Mas nadudurog yung puso ko sa tuwing nakikita kong umiiyak sila. Si ano nga po pala? Napakamot ako sa aking ulo. Sino ka nga ulit? Miko for short. Bulong niya bago muling sumeryoso ang muka. Pulubing hindi naman amoy mabaho at kung mabibihisan to, mukha siyang artistahin. Si Miko ho pala. Bakit ang dungis? Napakamot si mama sa kanyang ulo. Naawa naman ho kasi ako eh. Wala daw siyang matutuluyan ngayon kahit pansamantala lamang po. Nakangiwi kong paliwanag. Hinila ako ni mama palayo kay papa at Miko. Hawak ni mama ang braso ko at pinanlalakihan niya ako ng mga mata. Hibang ka na ba? Hindi kalakasan, ngunit madiin ang boses ni mama. Sa tingin mo mabuting tao yan? Paano kung iba yung pake ng lalaking yan? Sa panahon ngayon anak, ikaw na lang yata ang ganyan ng mindset. Ikaw lang sa baryo natin ang nagpatuloy ng palaboy dahil naawa ka. Di sana, binigyan mo na lamang ng 5 piso, okay na yun. Sermon ni mama sa akin. Mama naman, kawawa naman ho yung tao. Diyos ko, Juday, seryoso ka ba? Hindi yan tulad ng mga aso o pusa na pinupulot at kinukupkup mo. Tao yan na may katawan upang magtrabaho. Mag-isip ka nga ng 10 beses. Gusto mo bang ipatawas pa kita para mahimasmasan ka? Hindi naman po siya magtatagal. Tsaka ano naman kung tumulong po tayo? Kung sila hindi nila kaya o ayaw nila, pues tayo, wag natin silang gayahin. Ang tumutulong, mas pinagpapala po mama. Tao ho siya, kapwa natin na nangangailangan. Sino po bang tutulong sa kanya? Tsaka nakiusap po yung tao, hindi naman po porkit walang gumagawa wag na nating gawin. Paliwanag ko kay mama. Alam kong nais mong tumulong pero anak, wala rin naman tayo eh. Ma, kapag po ba hindi natin siya tinulungan, magkakaroon po ba tayo? Pwede naman natin siyang tulungan makapaghanap ng trabaho. Tapos, upahan niya po yung 1 kwarto. Hindi po ba't magandang pagtulong yun? Hindi natin siya tuturuan maging tamad. Bahala ka, Juday. Basta ako bilang magulang, paalala lang ang sakin. Matanda ka na at alam mo nang pinapasok mo. Ngumiti ako kay mama. Isasama ko na lang po siya sa trabaho para may pagsimulan din siya. Pagsisinungaling ko pa. Inayos ko na yung kwarto sa bahay na hindi naman namin nagagamit. Binigyan ko rin si Miko ng ilang mga bisan na napaglumaan ng mga pinsan ko, ngunit maayos pa naman. Kakain na Miko, sigaw ko bago ako naupo. Napasulyap kaming lahat nang makita si Miko na lumabas. Kahit hindi na bago yung suot nito, ay tila ba mukhang naging mamahalin. Ang madungis na si Miko kasi kanina, biglang umayos at lumitaw ang pagiging magandang lalaki. Siya ba yung palaboy kanina? Hindi makapaniwalang tanong ni mama. Maging ako'y nagulat. Bakit ganyan ho kayong makatingin sa akin? Takang tanong pa ni Miko na agad naman kami nag-ilingan. Ma, tama na. Yung titig mo baka magselos pa si papa niyan. Nahulog yata yung panty ko anak. Bulong pa ni mama. Iho, kumain ka na. Huwag mong pansinin na mga yan.
Sabi pa ni Papa. Siguro hindi ka naman maarte sa ulam no? Pinangat na sinilyasi lang ito. Napasulyap ako kay Miko na nakatitig sa maliit na isda. Baby pa ho yung isdang to. Napahalakak si Papa. Sinilyasi kasi yan, kaya katamtaman lang talaga. Bakit? Ano bang paborito mong ulam? Pompano. Naibog ako yung kinakain ko bago napatingin kay Mama at Papa. Baka kasi ibig niyang sabihin, paborito lang niya na hindi po niya makain. Napakamot ako sa aking ulo. Nakahiga na ako sa isang matigas at masikip na kwarto. Itong kwarto nila ay bahay lang ng alaga kong labrador. Mabuti na lang at marunong ako magtago ng cellphone. Hindi ko pinakita sa babaeng yun na meron akong cellphone. Boss, shut up Lydia. Ako yung una magsasalita. Naiintindihan mo ba? Malamig kong sagot dito. Yes po boss. Si Lydia ay ang aking sekretary. May mga nagtatanong ba sa akin? Tinawagan ka rin ba ni Mami? Boss, walang minuto na hindi po ako tinatawagan ni Mama. Maging ang kapatid niyo pong si Ryan. How's Ryan? Kamusta yung pagiging CEO niya? Si Ryan kasi ang pinakikilos ko muna sa company dahil busy pa ako sa mga nais kong gawin. Wala pa akong bumalik sa aking buhay. Si Sir Ryan po okay naman po. Gusto lang daw po niyang alamin kung nasan ka upang hindi siya mag-alala. Maging mami niyo daw po ay hindi mapakali. Paliwanag ni Lydia. Tell them I'm in good hands. From now on, you can contact me. Do you understand? Sir, bakit po? You're not allowed to ask me. Malamig kong sagot bago binaba ang tawag. Matapos namin mag-usap ay sinira ko na ang aking SIM card. Nireset ko rin ang aking cellphone bago tinapon sa labas ng bahay nila Juday. Sa loob lang ng bakuran upang bukas paglabas niya, mapulot niya ito. Kapag binenta niya ang latest iPhone na to, malaking halaga rin to. Para naman masarap yung ulam bukas. Hindi ko talaga alam yung isdang kinain ko kanina. Gutom lang talaga ako kaya pinilit kong kainin. Pinikit ko yung aking mga mata upang dalawin ako ng antok. Gising na Miko. Narinig ko ang boses ni Juday. Ngunit mas nagising ako maging kaluluwa ko sa kalderong pinupukpok niya ng kutsara para magising ako lalo. Dito, mas nauuna ka dapat gumising at isa pa may pupuntahan tayo. Where? Don't English me, Miko. Nasanay lang ako kasi na-practice ako sa mga nakakausap ko. Abay sana all. Hinawi niya ang kortina. Sikat na ang araw. Sayang naman kung hindi ka masisinagan ng biyaya. Kaya hala sige na bangon na. Wait a second, hold on. Pakiusap ko nang hilahin niya ako. I said wait. O ba't sinisigawan mo ko? No, I mean, hindi naman sa ganun, pasensya na. Kung employee ko lang siya baka umiiyak na to habang umuwi. Wag mo kong sigawan Miko. Tandaan mo, tinutulungan na nga kita kaya umayos ka. Alam ko, napairap ako bago tumayo na. Goods! Nag-thumbs up pa si Juday. Pagkatapos mong maligo, mag-almusal na tayo tapos aalis na tayo. Napaka-positibo ng babaeng to. Sana ganito rin yung employees ko. Napapailing na lamang ako. Ay, punto ah. Nanlaki ang mata ni Juday. Oo nga, pakunwari na lamang ako. Kanino kaya to? Chinek niya yung phone. Punta muna tayo sa barangay. Ano tayo doon? Susurrender to. Hindi naman sa atin to ah. At isa pa, baka nawala lang to tapos napadpad sa atin. Nasapo ko ang aking noo. What if, ibenta na lang natin? Wala namang may-ari niyan kasi nakareset na. Be responsible. Kapag alam mong hindi sa'yo, wag mong pagsamantalahan. Sana pala hindi ko na lang tinapon. Malaking halaga yan. Ang bagay na to madaling makuha kapag may maayos ka ng trabaho, pero ang kaluluwa, hindi na nababawi pag nasa impyerno. Ngumiti siya sa akin. Walang nais makasama ang isang demonyo. Nobody loves the devil, Miko. Sa sinabi ni Juday ay tinamaan ako. Ganun na ba ako kasama? Napaisip ako at hindi na lamang ako kumibo. Ate, baka naman may bakanti pa. Pasensya na talaga't wala. Pang-10 apply na namin to. Napaupo si Juday habang walang imik. Napansin kong naluluha na siya. Maaga pa naman at may bukas pa keri lang. Nakita kong pinapalakas niya ang sarili niya. May nakita kong hiring, hindi kalayuan dito. Tinutukoy ko yung restaurant na pagmamay-ari ng aking pinsan. Bukod sa sekretarya ko, ay pinsan kong si Jonas ang nakakaalam pa ng pagpapanggap kong mahirap. Sige, subukan natin. Tumayo na si Juday. Hiring pa po kayo? Tanong ni Juday nang lumabas si Jonas. Kinindatan ko ito. Oo, 2 lang ba kayo? Oo sana eh.
Pasok kayo. Titignan ko kung saan kayo maaaring i-assign. Natanggap tayo. Tuwang-tuwa si Juday. Congrats sa atin. Nakangiting sabi ko bago siya pinagmasdan. Pasok na. Putol ko sa kanyang kasiyahan. Natanggap tayo. May work na tayo. Hindi dishwasher at hindi janitress, kundi waiter at waitress. Tuwang-tuwa ko habang pauwi kami ni Miko. Mukhang si Miko yung lucky charm ko ah. May balat yata ako sa puwet, pero ikaw yung lucky charm ko ngayon. Inakbayan niya ako. Ang saya no? Bakit ba sobrang saya mo? Ngayon lang kasi ako natanggap. Napaiwas ako ng tingin. Pangako na pagbubutihin ko yung aking trabaho. Determinado kong sabi. At ikaw Miko, huwag ka na maging tamad, okay? Tamad lang ang nagugutom. Oo naman. Naiintindihan mo ba yung sinabi ni Sir Jonas? Bawal late, bawal palaaway, at dapat marunong makisama. Higit sa lahat, hindi na ako nakatapos dahil si Miko na ang sumagot. Mahalin ng trabaho. Tama. Huwag mong sabihin kay Papa at Mama na ngayon lang ako natanggap ha. Ayoko kasi silang masaktan. Alam kasi nila matagal na ako may trabaho. Halata naman na ayaw mong sabihin. Kaya nga, secret lang natin, okay? Tumango si Miko. Good. Natutuwa ko pang sabi. Mabait si Sir Jonas, no? Oo, mabait yun at maintindihin. Ha? Paano mo nasabi? Napakamot ako sa aking ulo. Kilala mo na ba siya? Marunong akong bumasa ng isang tao. May ganoon pala. Tumangot-tango na lamang ako. Mabait ka rin naman, Miko. Napakunot ang noo ko nang makitang natigilan si Miko sa paglalakad. O bakit? May nasabi ba akong hindi maganda? Wala, don't mind me. Eto na naman po siya sa kanyang pangmalakasang English. Tatanggapin ko na nga lang ng isang pulubing gaya niya ay mas fluent pa kaysa sa akin. Uy, napasulyap ako kay Ador. Si Ador ay ang siga sa amin. Ikaw pala Ador, nakipag-fist bump ako dito. Si Miko nga pala, bagong salta dito. Ako bahala, hindi ka mapapahamak dito pre. Tumango si Miko bago nauna nang lumakad. Nagpaalam na ako kay Ador bago hinabol si Miko. Napapansin ko sa ugali ni Miko, may pagkamasungit siya. Dapat dito marunong kang makisama. I don't need to please everyone. Sige, bugbog ka dito. Hindi ako duwag, may bayag ako. Lagi na lang may sagot, patingin nga ako maputi. Don't test me. Lumala na yung English mo, tama na. Naiiling kong saway bago masayang naunang pumasok kay Miko. Kinabukasan, parehas kaming maagang gumising. Commute kami ni Miko. Mabuti na lang, may natira pa akong 200. Good morning Sir Jonas. Bati ko pagpasok namin. Good morning mga kasama. Bati ko rin sa iba pang empleyado. I like your attitude ha. Nakangiting sabi ni Sir. Kaya naman kinilig na agad ako unang araw pa lamang. Tahimik lamang si Miko na sinuot ang uniform namin. Maaga pa kaya walang masyadong tao. Bandang pananghali nang dumami yung tao. Sinong nagluto nito? Sigaw ng isang babae kaya agad ako lumapit. Ako kasi yung nag-serve sa table na yun. Ma'am, ano pong... Hindi na ako nakatapos. Not you. Gusto ko yung chef na nagluto nito, buwisit. Agad na lumabas si Pam. Ma'am, ano pong... Natigilan si Pam nang itapon ng babaeng nagrereklamo sa kanyang pagkain. Ma'am, hindi ko napigilang mag-react. Wala naman po sanang bastusan. Maaari naman po kayo magreklamo sa maayos na paraan. Hindi ko hinihingi yung opinyon mo. Tignan mo tong pagkain na ginawa mo. Hindi ko gusto yung lasa, napakapangit ng lasa. Sorry po, papalitan ko na lang po. No, where's the manager? Sakto wala pa naman si Sir Jonas para may kinakausap pa sa labas. What's the problem here? Si Miko ang humarap. I'm the manager. Nanlaki ang mata ko ngunit ayaw ko umagaw ng eksena kaya nakisakay na lang muna ako. Eto kasing chef eh. Kung ayaw mo sa food dahil sa pagbabago ng lasa, pwede namin ibigay ang best main dish namin for free bilang paghingi ng pasensya. And please, know that we upgraded our menu kaya may ibang putahe ng nakakapanibago. Paliwanag ni Miko na hindi man lang nautal. Sa huli ay naayos naman ang gulo. Ngunit masama yung loob ko dahil bandang huli, si Chef Pampa yung nag-adjust. Sura ng ugali ni ate no? Sarap sa buhay ng asin. Next time, maging maingat sa pagbibigay ng pagkain, Chef Pam. Ipapaliwanag sa customer na may pagbabago. Napataas kilay ko kay Miko.
OA ka na. Hindi ka naman manager at isa pa. Sobra na yung pamamahiya na inaabot ni Chef Pam. Sana naman, huwag kang mambaliwala sa nararamdaman niya. Si Sir Jonas dapat kumausap sa kanya't hindi ikaw na waiter lang. Kung tutuusin, mas mataas pa si Pam sa'yo. Okay na, Juday. Ngumiti si Chef Pam sa akin. Inirapan ko si Miko bago nilampasan. Napakapiling, boss. Hindi ko kinakausap si Miko. At bakit ko siya kakausapin? Hindi pa nga siya nakakapag-sorry sa ginawa niya kay Chef Pam at sa pagiging OA niya. Parehas lang naman kaming trabahador doon. Mas mataas pa nga si Chef Pam. Feelingerong pulubi talaga siya. Nakakainis. Kanina ko pa napapansin na umiiwas ka. Binasag ni Miko ang katahimikan. Naglalakad kami ngayon pa uwi. Kulang na kasi yung pamasahe namin. Tapos iniisip ko, kapag nadaanan namin yung kangkungan ni Aling Dory, hihingi ako. Wala kasi kaming ulam panigurado. Nahiinis ako. Pag-amin ko bago na pairap, look, I did it already and it's done. Kaya naman mag-move on ka na lang at ayusin ang trabaho nating dalawa. Ay, sorry ha. Tinitigan ko siya. Oo nga pala, manager ka nga pala. Sandali, manager ka nga ba? Nakakahiya naman kasi sa'yo, no? Ayokong sirain yung imagination mo eh. Kung gusto mong ma-promote, wag pong bida-bida, no? Laban kang patas. Hindi porkit marunong kang mag-English, may karapatan ka na. Minasama mo na yun, Juday. Ginawa ko lang naman yun because hindi ko na siya pinatapos. Naiirita na ako kaka-English mo. Umbaga na kita dyan, Miko eh. Tagalog lang, wag Englishan, okay? Okay. Kayo ba'y nag-aaway? Napalingon kaming sabay sa matandang nasa likod pala namin. Agad ako naglagay ng ngiti at nagmano. Hello po, pasensya na po ha. Naiingayan po ba kayo? Eto ho kasing kaibigan ko masyadong pasaway. Napakagwapo naman ng kaibigan mo. Napalingon ako kay Miko na akala ko lumalaki na yung ulo. Ilang beses na kasi siyang pinupuri. Gwapo naman kasi talaga siya eh. Sa itsura nga niya, para siyang hindi laki sa hirap. Samantalang ako, kahit maligo o matulog ng maaga, mukha pa rin akong unggoy na puyat. Huwag na kayo mag-away pa. Magmahalan kayo. Yan ang susi sa magandang buhay. Mas masarap sa pakiramdam ang walang kaaway at ang kasiyahan ay natitiyak kong sa inyo. Parehas sinipo ni Lola ang ulo namin. May maganda akong natatanaw. Bakit kayo po ba si Imaw mula sa Encantadia? Tanong ni Miko habang nakapamulsa. Ayaw na lamang sakyan ni Lola. Kinukontra pa niya matanda na nga. Siniko ko siya nang pasimple akong bumulong. Sakyan mo na lang, buwisit ka talaga. Sige nga la, anong nakikinita mo? Tanong pa ni Miko. Nakikita kong hindi ka masaya sa buhay mo, kaya kasama mo yung babaeng to at nagtitiis. Ngumiti si Lola kay Miko, kaya napakunot ang aking noo. Nasamid naman si Miko bago ko hinila palayo kay Lola. Ano bang ginagawa mo? Ang bastos mo, Miko. Hindi man lang tayo nakapagpaalam. Naiinis na naman ako. Ang dami mong dama sa buhay mo. Naiirita na ako. Alam mo, sana nga pinabayaan na kitang mabulok sa daan eh. Palaboy ka na lang sana kaysa pinapasakit yung sintido ko. Binilisan ko na yung lakad upang mauna na ako. Tama na yung pakikipagbardagulan ko kay Miko. Nakakapagod yung araw na to. Kaya imbis na ubusin ko kay Miko yung lakas ko, magpapahinga na lang ako. Magandang gabi mama, papa. Pinasigla ko ang aking boses. Si Miko. Tanong agad ni mama bago sinilip sa labas. Ma, paalala ko lang na ako yung nag-iisa mong anak. Pinilit ko pa rin umiti ulit. Border lang natin si Miko dito. Part of the family na yung batang yon. Hindi naman siya pabigat kasi may pambayad na siya sa renta. Tigil-tigilan mo yung pang-aaway sa kanya. Parang nitong nakaraan lang, pinaglalaban mo siya. Part of the family talaga? Wow ha, baka kasi umutot lang. Tapos sinisip mo na agad na part siya ng family. Literal na utot ma. Humalakak ako at tinampas ako ni mama. Aray ko naman ma. Nandyan na si Miko, mahiya ka naman. Bulong pa ni mama bago ngumiti. Iho, maupo ka na. May niluto akong merienda sa inyo tapos mamaya usap tayo sa renta no? Tumango naman si Miko. I-adobo mo to mama. Inabot ko yung kangkong na kanina ko padala. Hindi lang napansin ni mama. Nahingi ko ito kay Aling Duray. Paborito ko to kaya mukhang mapapalaban ako sa kainan. Akala ko, kambing lang yung makain yan. Napatitig ako ng masama kay Miko. Kumuha ko ng isang tangkay at ito ay sinubo. Oo ito, kambing nga ako. Ginaya ko pa ang tunog ng kambing. Happy? Sarcastic ang tanong ko
bago pa dabog na pumasok sa kwarto. Nagbibiro lang si Miko, anak. Sigaw pa ni mama. Buwisit na Miko talaga yun. From pulubi to part of the family. Real quick. Bigla yata ako nagsisisi ah. Oo nga at swerte siya. Actually, aminado nga akong lucky charm ko siya eh. Isang buwan na ako nag-apply pero ngayon lang ako natanggap nung nakasama ko siya. Kaso, may side effect pala. Kapalit ng pagiging swerte niya ay ang pagiging feel at home niya. Butin lang talaga kapag naiisip ko si Sir Jonas gumaganda yung mood ko. Ayokong ipalata pero crush ko talaga si Jonas. Ang gwapo at ang bango. Kapag nakita ko talagang nakatopless yun, mahihimatay talaga ako. Juday na mukhang daipo. Nagloading yung utak ko sa sinabi ni Miko. Ngunit agad ko siyang binato ng nagets ko. Ang bastos mong buwisit ka. Sinasalahula mo yung pangalan kong maganda't unique. Kumain na daw. Imbis na patulan at pansin ng sinabi ko, ayun lang ang sinabi niya. Napabuntong hininga ako bago lumabas na sa kwarto. Naupo ako bago sinuri ng tingin si mama na asikasong-asikaso si Miko. Alam mo ba Miko, itong nag-iisa naming anak na si Juday, nung bata siya paborito niya ang toyo at mantika. What is toyo and mantika po? Kunot noong tanong ni Miko. Upgraded na talaga sila mama, masanay ka na. May Gcash pa nga yung mga yan eh. Napairap ako kay Miko. Si Miko naman, marunong siya mag-English kasi sa mga nakakasalamuha niya. Paliwanag ko pa rito. Matalino ka pala. Manghang-mangha si mama. Marunong din naman ako mamaya. Agaw ko sa atensyon ni mama. Where's your age? How old is you? Natawa ko na malakas ngunit sila ay hindi. Gutom ka at pagod kaya kumain ka na makapagpahinga ka na. Banat pa ni Papa na talaga naman nakadagdag sa aking embarrassment. Matapos kong kumain pumasok na ako sa kwarto. Hindi ko na nga yata nalunok ng maayos sa mga kangkong na nakain ko. Sa sama ng loob ko, iniwan kong masaya yung magulang ko na nakikipagkwentuhan kay Miko. Akala ko tuloy-tuloy na yung tulog ko. Ngunit 12:00 ng madaling araw, nakaramdam ako na masakit yung tiyan ko. Tumuwad ako upang ipitin ang tiyan ko. Bawat utot ko, amoy na amoy ko talaga. Mabuti na lang tumigil din. Naitot ko na lahat kaya nakatulog na ako ng maayos. Makikita ko na naman si... Bagal mo. Si Miko yung una ko nakita na talaga namang nakapagpa-bad trip sa akin. Si Jonas talaga yung nasa isip ko eh. Siya yung tinutukoy kung makikita ko na naman. Bakit ngiti-ngiti ka? Pansin ni Miko habang naglalakad kami patungong trabaho. Single ba si Jonas o taken? Ano sa tingin mo? Paano ko malalaman? Inis nitong tanong. Oh, akala ko ba may superpowers kang makabasa ng tao? Pangaasar ko pa dito. Puro ka kasi yabang eh. Hindi na ito kumibo. Patuloy lamang kami sa paglalakad ng may humintong sasakyan at kami ay binusinahan. Hey, late na tayo. Hinila ko ni Miko na halos tumakbo na kami. It's me, Ryan. Sigaw pa ng lalaki. Nilingon ko itong naguguluhan, ngunit masyadong hyper si Miko. Bigla na lang itong nangihila na para bang hinahabol kami. Sir, hingal na hingal ako. Magandang araw. Habol ko pa rin ang aking hininga. Bakit hingal na hingal ka, Juday? Here, water ka muna. Inabot ni Jonas ang isang basong tubig bago napasulyap kay Miko. Please, go to my office. May mahalaga lang akong sasabihin. Napakunot na lamang ang noo ko bago hinatid ng tingin ng dalawang tila ba sila lamang nagkakaintindihan. Sa bagay, mga lalaki nga naman, sino-sino pa bang nagkakaunawaan? Pero kasi yung tingin ni Miko kay Sir Jonas masyadong malagkit. Nanlaki yung mata ko at kamuntik pang mapasigaw. Bakla ba si Miko? Diyos ko, hindi naman siguro. Kagwapong lalaki magiging... Tinapik ko ang aking noo. Sa bagay, ano bang pakialam ko kung ganun nga siya? Support ko na lang siya at ako yung bahalang humanap ng macho papa niya. Basta wag lang si Sir Jonas. Nauna ako dun eh. Naka-curious talaga ako kaya pasimple ako nagpaalam kay Chef Pam. Idinikit ko sa pintuan ang aking tenga. Nasabi mo na ba sa kanya kung ano talaga yung relasyon natin? Tanong ni Sir Jonas na kinakabog ng aking dibdib. Hindi pa. I'm not ready for that. Tsaka hindi naman yun yung purpose ko. Nag-i-enjoy pa ako sa ganitong kalagayan ko, no? I found my peace here. Kahit lukarit ang babaeng yun. Abat sinisiraan pa niya ako kay Sir Jonas? Baklang to? Dapat yata sabihin mo pa rin para hindi siya mabigla. Napangisi ako. Hindi na kailangan dahil alam ko na. Alam ko nang bakla siya. Pagpasok sa office ay napairap ako kay Jonas.
Naupo ako sa swivel chair niya. Tungkol ba to saan? Ako ang unang nagtanong. Ryan called me. Yeah, expected ko na yun. Why? Nakita ka daw niya kanina kasama yung isang babae. Curious si Ryan, lalo na makita raw niyang napakabaduy ng suot mo. Ano ba talagang plano mo? Pinaglalaroan mo ba yung babaeng yun? Hindi muna ako sumagot. Nakikita ko mabuting tao si Juday at determinado siya. Please, ako na bilang pinsan mo inakikiusap. Alam kong hobby mo ang manira ng buhay. That's why no one loves you. Welcoming family mo, naiintindihan ka pa? Ba't yung ibang mga tao? Tingin nila sa'yo demonyo. So dapat babaguhin ko yung sarili ko for them? Kalokohan. Napairap ako sa inis. Even Juday, sinabihan akong demonyo eh. Tanggap ko na yun at walang bago. Pero sa nakikita ko, si Juday yung nakakasupla sa'yo. Na ipapakita mo kung sino ka sa kanya. Nakokontrol mo rin yung anger issue mo. Walang meaning yun, Jonas. Dahil nga sa pagpapanggap ko, syempre, kailangan ko na ibahin yung ugali ko at yung mga bagay na nakasanayan ko. Matapos namin mag-usap ay lumabas na nga ako. Inabutan ko si Juday na nagsiserve na. Hindi ito tumitingin sa akin kaya naman iniisip ko kung ano na naman ba yung kinakagalit ng babaeng to. Natapos ang maghapon, hinihintay ko na siya sa labas. Akmang papalabas sa sana ito nang makita kong kausapin ito ni Jonas. Nakatingin lang ako at pinagmamasdan ang buka ng bibig nila. Pakibilisan, yamot kong sabi kaya parehas silang napatingin sa akin. Gagabihin na tayo. Sige Sir Jonas, bukas na lang po ulit. Kita ko ang kilig sa mata ni Juday. Problema mo? Inis niyang bulong nang makalapit sa akin. Pinagpapantasyahan mo pa si Sir Jonas? Hoy, pumamewang pa si Juday. Kung may nagpapantasya man dito, ikaw yun no? Napakunot ang aking noo. Anong sinasabi ng babaeng to? Kasi naman alam ko na yung sikreto mo. Ngumiti pa siya habang titig na titig sa akin. Huli ka na ngayon. Ibig sabihin, alam niya nang nagpapanggap lang ako. Paano niyang nalaman? Bakla ka. Wait, what? Gusto kong matawa. Oo, bakla ka. Aminin mo na kasi, Miko. Akala mo hindi ko malalaman na may relasyon pala kayong dalawa ha? Nakakairita ka, Miko. Alam mo namang crush ko si Sir Jonas, tapos sinagawan mo pa ako. Galit ako, Miko. Baklang intrimitida. Mariin ako napapikit. San mo ba nakuha yung ideyang yan, Juday? Narinig ko lang habang nag-uusap kayo. Kaunti lang yung narinig ko dahil hindi ko na kayang sikmurain. Sagot pa niya na mas kinatawa ko. Hindi ko na napigil ang aking sarili. Anong nakakatawa? Buisit ka? Gwapo mo pa namang lalaki tapos lalaki rin pala hanap mo. Juday, can you stop saying that? Halos mapagulong na ako sa kakatawa. Gaano ba kababa yung IQ mo at ganyan kakatangang mag-isip? So mali ako? Maling-mali. Natatawang sagot ko. Sus, palusot ka, Miko. Aminin mo na kasi na parehong patutoy hanap nating dalawa. Hindi naman kita ginajudge eh. Support kita pero wag naman si Sir Jonas yung lalandiin mo. Juday, I'm not a gay. We, gusto mo bang patunayan ko? Sige, papaano? Walang pasabi ko siyang hinalikan. Okay na ba? Nakangising tanong ko. Kung oo, umuwi na tayo. Hinawakan ko siya sa braso at hinila na palakad. Gago ka, Miko. Hindi magandang gawain yan ha. Huwag kang nangahalik ng bigla. Whatever. Napairap ako at siya ibinitiwan. Pinagbintangan mo ko tapos nung pinatunayan ko nagalit ka. People nowadays. Napatingin ako kay Juday na bigla na lamang kumapit sa akin. May aso. Bulong niya sa akin. Nakaangil sa atin. Isang kagat lang naman yan. Kargahin mo ko kung lalaki ka talaga. And why would I do that? Bigat mo kaya? Lakas mo ba namang kumain eh? Payat lang naman ako, sige na, Miko. Hindi na kita awayin at magbibintangan na bakla ka. I don't need to prove myself. Walang ganang sagot ko bago akmang lalakad ulit nang lumundag si Juday payakap sa akin. Para siyang unggoy na nakasabit sa akin. Bumaba ka nga, para kang bata. Ngayon lang kasi ako naka-encounter ng aso na galit sa akin. Ako nga tao galit pa sa akin pero never ako natakot. Pagmamayabang ko pa rito. Paano hindi nagagalit sa'yo? Upgraded ka ng palaboy ka. Hindi naman kasi yun yung tinutukoy ko. Nakasimangot ka na naman. Bungad ni Mama. Paano hindi sisimangot? Itong si Miko. Tinakot ako sa naguhurumintadong aso. Sumbong ko kay Mama. Ang arte mo, Juday. Pet lover ka diba? Aso yun. Ma, seryoso ka ba? Galit ho yung aso at gusto akong kagatin. Ang mahalaga hindi ka nakagat. Sabat naman ni Papa.
Miko, kape ka na. Palagi kayo nakamiko. Anak nyo rin naman ako. Napairap ako bago inambahan si Miko. What's wrong with you? Tanong ni Miko na akala mo talaga biktima siya. I'm jealousy. Inis kong sagot bago tumalikod. Oh, akala mo ikaw lang marunong mag-English no? Kung hindi ka lang palaboy, iisipin ko may-ari ka ng isang company tapos may mansyon kayo at mga kotse. Nahihibang na naman tong anak mo. Sabi ni Papa kay Mama. Magbihis ka na at na makakain na tayo. Utos pa ni Papa. Sa inis ko hindi na muna ako sumabay sa kanila. Lumabas ako nang hindi nagpapaalam. Napansin ko na lamang na nakasunod pala si Miko sa akin. Ano ka? Ikaw ang ano? Balik niyang tanong. Papahangin lang sa tambayan ko. May isang puno dito na palagi kong tinatambayan. Papahangin na lang muna din ako. Pasimple nitong sabi na hinayaan ko na lamang. Galit ka ba? Tanong niya pa sa akin. Saan naman? I mean, nagsiselos ka ba? Hindi naman. Naninibago lang siguro ko na ngayon. May iba na kaming kasama sa bahay. Nakakainis lang kasi yung attitude mo minsan. Pero hindi naman ibig sabihin gusto na kitang umalis. Napatango si Miko. Ngayon ko lang sasabihin to. Sa totoo lang, I found myself here sa ganitong kalagayan. Simple lang. Pinoproblema yung sa pang-araw-araw. Problema yung pera. At kahit ganoon, nagagawa niyo pa rin ngumiti. Makapagsalita ka, para namang hindi ka namumroblema sa pera. Nagkaroon ako ng pangalawang pamilya. Patuloy lang si Miko kaya sumeryoso na rin ako. Bakit? Wala ka bang pamilya? Meron. Ngumiti siya, ngiti na may kalungkutan. Pero parang wala. Hindi ko maramdaman na nandyan sila para sa akin. Buong buhay ko, pinapatunayan ko yung sarili ko sa mga tao. Ang sarap pala sa feeling ng ganito, no? Ang swerte mo. Pinagsasasabi mong swerte. Malas nga eh. Pero ano bang magagawa kung dadamdamin namin tong kalagayan namin at hindi magsusumikap? Kung wala kang gagawin at puro mukmuk ka lang sa buhay, wala ka mapapala. Kung gumawa ka ng masaya, may napala ka na masaya ka pa. Positibo kang tao. Yun ang gusto ko sa'yo. Ikaw ha? Natatawang tinapik ko siya. Gusto mo pala ako, hindi mo sinasabi. Feeling era mo naman, Juday. Hindi na to mabiro oh. Nahihiling kong sabi. Dapat maging positibo ka rin. Hindi yung para kang laging maninigaw tapos napaka-cold mo pa minsan. Hindi ko sinasabing ibahin mo yung sarili mo para lang maging fit ka sa lahat. Pero yung sa akin lang, dapat matuto tayo makibagay. Gets mo ba? Kumindat ako sa kanya. Magulo ang buhay. Hindi mo alam kung anong nakadadaanan sa bawat isa. Pero kung go with the flow ka lang, ma-enjoy mo yung halaga mo sa mundo. Mahalaga ka kaya wag ka ng sad boy. Ikaw pa lang yung taong nagsasabi sa akin na mahalaga ko. Kasi lahat sila nakikita lang yung halaga ko kapag may benefits na nakukuha sa akin. Pero maiba tayo. Bigla akong kinilig. Pogi si Sir Jonas, no? Hindi kanya type. Pambabasag ni Miko sa aking kilig. Kasi hindi naman ako keyboard. Ewan ko sa'yo, Juday. Tumayo na si Miko. Tara na, sabay na tayong kumain. Ayaw pa niya kaya tumayo na rin ako. Habang naglalakad kami pabalik, ay nakita ko ang isang batang babae na tinataboy ng babaeng sopistikada. Ang baho mo! Kahit pagkain lang po. Hindi ko sasayangin yung barya ko sa'yo. Mariin ako napapikit bago nagmulat. Agad kong nilapitan yung bata. Sumama ka sa akin, bibigyan kitang pagkain. Wala kasi akong pera eh. Pagkain na lang yung ibibigay ko. Gusto mo ba? Opo. Gutom na po kasi ako. Tumango ako bago bumaling sa babaeng masungit. Hindi mo naman siya kailangang insultuhin. Bata lang siya na walang kakayahan. Pakialam mo ba ha? Kung gusto mong tulungan, di go. Alam mo, sobra na talaga yung mga gaya mo eh. Hindi ko nilalahat ha, pero kadalasan talaga eh. Nakakasura ng ugali yung mga kala mo sobrang taas porkit may pera. Kahit madami kang pera, hindi ka makakabili ng magandang ugalit kalooban. Hinila na ako ni Miko at bala ko pa sanang makipag-away. Pasensyahan mo na yung babaeng matapobre na yun ha. Hayaan mo't may araw rin yung visit na yun. Pinagpag ko ang damit ng bata. Gusto mo ba ng mga damit? Marami kasi yung pamangkin ko na hindi naman ginagamit. Opo, salamat po ate. Salamat din po kuya. Baling ng bata kay Miko na nakapamulsa lamang. Napakabait po talaga ng GF mo kuya. Nasa mid ako. Hindi ko siya BF. Malakas akong tumawa. Hindi ako nagbi-BF ng siraulo.
Mas lalong hindi ako nag-GF ng mukhang puday. Nanlaki ang mata ko. Gago ka. Huwag mo sabing sa lahulain yung pangalan ko eh. Pasensya ka na be ha. Baling ko sa bata bago ito pinabalik sa mga magulang. Nabigyan ko na kasi ito ng pagkain para sa kanila ng kanyang pamilya. Kapag naayos ko na yung mga damit, ay bibigay ko rin yun sa kanya. Hindi mo naman kailangan maging masyadong mabait. Sinamaan ko ng tingin si Miko. Kung ikaw, masama yung ugali mo, ikaw na lang. At wag mo na ako idamay, pwede ba? Pumasok na ako sa bahay. Ma, I'm home. English yun ha. Merienda na anak. Akala ko ako yung tinatawag niyang anak. Si Miko pala. Ay, so, ako na pala ang ampon ngayon. Sarcastic ang tanong ko. Nagsiselos ka pa kay Miko? Mabait na bata kasi si Miko kaya naman natutuwa ako. Biruin mo, ibang-iba na siya ngayon kumpara sa pulubing nakilala mo. Napahilot ako sa sentido. Oo nga, parang nakakapagsisini eh. Inaagawan na niya ako ng mga magulang. That's not true. Mabilis na sabat ni Miko. Nag-joke lang naman ako. Alam kong nagbibiro lang naman ako. Kunot ang aking noo. Kumain ka na, mamaya na ako. Tirahan mo ko ha. Weird ni Miko. Napailing na lamang ako bago pabagsak na nahiga sa kama. May naaalala kasi ako eh. Naalala ko na nahawakan ni boss ang aking kamay pero hindi naman sinasadya, kaloka. Pero bawal tong nararamdaman ko. Hindi pwede dahil boss ko siya. At isa pa mayaman yun. Hindi pwede ang mayaman sa mahirap. Sa panahon ngayon, wala nang Cinderella moments. Realidad na to, ang mayaman ay para sa mayaman. At isa pang kinakaayaw ko sa mayaman, kadalasan mata pobre ang magulang nila. Kaya nga hanggang tingin lang ako sa crush ko. Bumaba ka na anak. Rinig kong sigaw ni mama. Opo. Agad naman akong bumaba. Napansin kong wala si papa kaya nanatili ako nakatayo. Si papa po. Kinausap yata ni Mila. Iwas ang tingin ni mama sa akin. Si Mila ay yung pinagkakautangan namin. Na-hospital kasi si papa at nabaon kami sa utang. Sana naman hindi kami gipitin ni ate Mila. Sunduin ko lang po si papa. Paalam ko bago akmang lalabas nang pigilan ako ni mama. Hindi na ako na lang. Pilit nito ngunit ayoko makinig. Ma, ako na. Nakasunod lang ang tingin ni Miko sa akin. Dire-diretso na akong palabas. Hindi naman kalayuan ang bahay nila ate Mila dito sa amin. Malaki yung bahay nila. Nasa abroad kasi yung asawa niya, talaga namang siya ang mayaman sa lugar namin. Utangan siya ng bayan. Ano na? Palagi na lang pasensya? Ilang buwan na ba yun ha? Naiinip na ako naman oh. Mila, baka naman pwede na muna itong kalahati. Sa susunod na buwan ay i-full na namin dahil may trabaho na si Juday. Pakiusap ni Papa. Ito ang eksenang tumambad sa akin. Halos maglumuhod na nga si Papa sa pagmamakaawa. Parang dinudurog yung puso ko at hindi ako makahinga ng maayos. Sobrang bigat sa pakiramdam. Sa tuwing sisigawan o pagsasalitaan ni Ate Mila si Papa, pakiramdam ko, humihiwalay yung kaluluwa ko sa akin. Dali-dali niyong mangutang tapos ang kunat-kunat niyong magbayad. Alam ko naman yun Mila, nahiya na nga ako eh. Mayroon ka pa pala nun no? Wala akong pakialam sa anak mong si Juday. Palibhasa mga bobo kayo. Ibigay niyo yung full paid next month ha. Makakaasa ka Mila, pasensya na talaga. Hindi ako tumatanggap ng pasensya eh. Gusto ko lumuhod ka. Matare at nakapamewang na utos ni Ate Mila. Mariin ako napapikit. Mabilis na umagos ang aking mga luha, lalo na nang makita kong paluhod na si Papa. Agad ko itong inalalayan. Patama na. Sobrang sakit para sa akin na makita ko siya sa kalagayang yon. Ate Mila, baka naman po pwedeng hindi natin gawin sa ganitong paraan. Mga buwisit. Next month ha. Sige na, layas. Umiiyak akong inalalayan si Papa palayo. Hiniling ni Papa na wag na muna kaming umuwi. Nais niyang tumahan muna ako. Ayaw kasing huminto ng mga luha ko eh. Sobra ako nasasaktan. Anak, ayos lang yun. Hindi tayo dapat magalit kasi tayo yung umutang. Basag ni Papa sa katahimikang bumalot sa amin. Papa, hindi na sana sa ganoong paraan. Pinapakita niya na kasamaan ng ugali niya. Kung sa inyo ayos lang, sa akin po hindi. Hindi magiging okay sa akin na makitang kinakawawa po kayo. Napahagulgul ako sa sobrang inis at sama ng loob. Pa, tao ho tayong nakikiusap. Ang hirap naman kasi maging mahirap. Anak naman, pinipilit ko kinakayat ginagawa ko po lahat. Ayoko kasing kinakawawa po kayo. Kahit simpleng buhay lang tayo Papa. Gusto ko maging masaya lang kayo. Masaya naman tayo eh. Hinaplos ni Papa ang mukha ko. Nasasaktan ka lang pero ho pa rin yan.
Mababayaran din natin yun anak, may awa ang Diyos. Hindi na ako kumibo. Tumayo na ako at naunang maglakad kay Papa. Hindi ko mapigil yung luha ko kaya naman nasalubong ako ni Mama na umiiyak. Anong nangyari? Nagpapanik agad si Mama. Si Papa kasi. Hindi ko natuloy ang sinasabi ko sa labis na pagiyak. Bakit ba kasi may mga taong masayang napapahiya kapwa nila? Napasulyap ako kay Miko na nakamasid lamang. Ano bang nangyari? Si Papa tsaka si Ate Mila. Pinahiya ni Ate Mila si Papa dahil nga hindi pa tayo fully paid. Hindi nakakibo si Mama. Imbis na ipakita ko lang na umiiyak ako, pumasok na ako sa kwarto. Doon ako umiyak ng umiyak. Anong full name ni Mila? Ito agad ang bungad ni Miko sa akin. Pakialam mo ba? Wala tayong magagawa sa mata pobring yun. Ikaw lang nagsasabi niyan. Sige na. Humarap ako kay Miko. Paano natin siya mababayaran agad? Ikaw nga pulubi eh. Ako naman malas na babae. Tandem talaga tayo. May karma rin yan no? Bulong ko kay Miko. Bukas, darating ang pinakapangit na bangungot sa buong buhay niya. Ito lang ang sinabi ni Miko at umalis na nga to. Nabalitaan niyo na ba? Si Mila, naipasara daw yung sari-sari store. Umagang umaga, chismis ang naririnig namin ni Miko habang naglalakad kami palabas ng baryo. Kasi nga, yung tinitirikan ng tindahan nila ay hindi naman sa kanila. Hindi pa finish contract nila ng may-ari, pinaalis na agad. Tapos, yung kinatitirikan ng bahay, pinaalis na rin sila kasi nabili na yun. Sa lola naman kasi niya yung bahay na yun eh. Totoo ba itong naririnig ko? Ang karma nga naman ng tao talagang napakabilis. Sura kasi ng ugali eh. Bulong ko pa sa aking sarili. Sabi ko naman sa'yo may karma rin yun. Sabat ni Miko na nakapamulsa pa rin. Pero syempre nakakaawa pa rin. Kahit naman ganoon nakakalungkot pa rin naman na nawalan agad siya ng negosyo at bahay. Paliwanag ko kay Miko. Ewan ko sa'yo. Naiiling na sabi ni Miko na tinawanan ko na lamang. What if mayaman ako? Bigla nitong tanong na kinatawa ko naman ng malakas. Mangarap ka lang, okay lang yan. I said what if? Ang seryoso sa buhay ng lalaking to. Bakit ka magiging pulubi kung mayaman ka? Sige, what if lang? Bigyan mo ko ng pera. Okay, name your price. 5 million, sakay ko sa trip niya. Okay, send me your bank account or you want cash? Tama ka na Miko. Kung mayaman ka magagalit ako. Kasi lahat ng ayaw ko ay sinungaling at gino-joke time lang yung kahirapan. What if gusto ko lang namang masubukan ng buhay na hindi namin nakasanayan? May tamang paraan, hindi puro lang desisyon. Insensitive mo naman pala. Napakamot ako sa batok. Nagpapakahirap ka kunwari pero ang yaman mo. Gago lang. Naku, wag ka nang pakita sa akin Miko. Hindi na ito kumibo kaya naisip kong ayaw na niyang makipag-usap. Maaga pa kaming dumating sa trabaho. Wala si boss, mamaya pang tanghali yun. Kami pala mga staff ang nandito kaya nakipagchismisan pa kami. Napahinto ako na makita si Miko. Pinagmasdan ko ito. Mukha lang naman siyang mayaman pero hindi. Tsaka what if lang naman yun eh. Bakit ba ako nag-overthink? Magandang araw Juday. Kamuntik pa ako masamid sa pagbati ni Sir Jonas. Magandang araw din po. Nautal man. Agad ko namang nabawi ang aking sarili. Coffee, sir? Nasabi ni Chef Pam na mahilig sa kape si Jonas. Parehas pala kami at ang kape daw nito ay simple lang. Kaping barako ang nais na to. Kaya nga mas natuwa ako eh. Siya kasi yung tipo ng mayaman na kahit anong dami ng pera niya, sa simpleng bagay pa rin siya nananatili. Ganitong lalaki sana, diba? Wala na akong may hiling pa. Kaya lang syempre, hanggang crush lang ako kay sir. Napansin ko nakatingin sa gawin namin si Miko. Hindi ko to pinansin at baka mawala lang ako sa good mood. Are you free tonight? Sir? Hindi ako makapaniwala. Inayos ko pa yung sarili ko bago sumagot. Wala naman po akong gagawin. Nahihiyang sagot ko. Great! So do you want to join me tonight? Mag-isa ko lang kasing magdi-dinner. Naisip ko na baka pwede ka. Dinner lang naman pala eh. Wala lang naman siguro to. Okay lang to't dapat hindi ako kabahan. Dapat po bang mag-dress ako? Sa bagay kailangan yun kasi nakakahiyang. Hindi ko natuloy ang aking sinasabi. No, it's fine. If you want, simple na lang din yung suot ko para hindi ka naman mailang. Tsaka hindi naman tayo sa magarang restaurant kasi alam kong simple lang yung gusto mo. Paliwanag pa ni Jonas. Nakaka-turn on talaga yung kabaitan niya.
Teka, pero bakit parang ako yung pinaghahandaan niya? Kinurot ko yung sarili ko, feelingera lang siguro ko. Napailing na lamang ako bago nagpaalam na babalik na sa aking trabaho. Lumapit ako kay Miko na may ngiti. Hibang, bulong niya bago ako inirapan. Problema mo? Oo, hibang ako. Pero itong hibang na to, turo ko sa aking sarili. Inaaya to ni Sir Jonas na mag-dinner. Sa tingin mo, pwede ako mag-take out? Hayaan mo't papasalubungan kita. No, salamat na lang. Sungit mo yata, para kang nireregla. Naiiling kong bulong bago nilinis ang isang table na pinagyarian ng kainan. O nga pala, mag-tricycle na tayo para makauwi agad no? Ayoko kasing mahuli eh. Nakakahiya nang maghintay si Jonas. Wala ka bang gagawin? Gabi na kaya manatili ka na lang sa bahay, Juday. Seryosong utos ni Miko. Tatay yan? Mapang-asar kong tanong. Maedad na ako no? Si Papa nga hindi ako inihigpitan. Excuse me lang rin naman no? Wala akong gagawin. Free ako tonight. Makipagkaibigan ka na rin kasi. Alam mo feeling ko, bet ka ni Chef Pam. Pambubuyo ko dito. Single siya at palagi kanyang nababanggit. Ilalakad na ba kita? Wag mo akong diktahan. Wala akong interes sa kahit na sino. I hope you understand that, Juday. Tinalikuran na ako ni Miko. Kung ayaw niya, pwede naman niyang sabihin ng simple. Hindi yung dami niyang sinasabi, di ba? Napakibit-balikat na lamang ako. Paiba-iba talaga ugali ni Miko eh. Kaysa naman mag-away lang kami na parang aso't pusa na naman, hinayaan ko na lang. Pasasaan ba't makakasanayan ko rin siya ng tuluyan? 2 linggo na siya sa bahay namin. Bilis nga ng life-changing niya. Mula sa karir niyang pagiging pulubi to waiter sa magarang restaurant. Ito yung sinasabi kong pagtulong. Hindi yung tuturuan lang maging tamad. Mabuting at natuto si Miko eh. Maaga pa. Sigaw ko na makitang dire-diretsong palabas si Miko. Hindi man lang ako nito nilingon. Agad akong tumakbo upang siya ay sundan. Miko, maaga pa. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Pakialam ko ba? Asikasuhin mo na yung boss mo. Magsama kayo and I don't care. Inirapan niya ako. I'm going home. Bahay ko rin yun, buwisit ka. Napahilot ako sa aking sentido. Daming taong walang trabaho. Hindi ka pa magpasalamat kahit papaano ikaw may trabaho ka. Madiin kong wika. Inuultok ka lang tapos gaganyan ka na. Para kang bata. Tigilan mo nga ako. Asikasuhin mo na lang yung sarili mo. Huwag kang maging mabait sa akin dahil demonyo ko. Napakunot ang aking noo. Ewan ko sa'yo, Miko. Sige na, umuwi ka na. Ako nang magpapaliwanag kay Sir Jonas. Magpapalusot na lang ako na masamay pakiramdam mo. You don't need to do that. Stop being kind to me. Matapos niya akong sigawan, lumakad na ito diretso paalis. Where's Miko? Si Chef Pam ang unang nakapansin. Chef, pasensya na kasi masama yung pakiramdam ni Miko. Sa akin na lang niya sinabi. Pagsisinungaling ko. Really? Pwede ko ba siyang bisitahin mamaya? Nag-aalala si Chef. Oo naman, nautal ako sa kaba kasi mabubuko ni Chef na nagsisinungaling ako. Text mo na lang siya, Chef. Oo nga pala, may CP na si Miko. Keypad lang naman yun. Pinahiram ni Papa dahil hindi naman niya yun magagamit. Yeah, sure, salamat. Bumalik na sa kitchen si Chef Pam habang ako ay dumiretso sa office ni Jonas. Kumatok akong 3 beses bago madahang pumasok. Sinilip ko muna kung anong ginagawa niya bago ako nagsalita. Pasensya na sa istorbo pero si Miko po kasi. Nahihiya akong pati si Jonas pagsisinungalingan ko pa. May nangyari ba? Masama kasi yung pakiramdam niya. Maaga siyang umuwi, okay lang ba? Kung hindi, sana wag mo na siyang alisin. Ikaltas mo na lang sa aming 2 araw na to. Kailangan kasi ni Miko ng trabaho talaga para masuportahan yung sarili niyang pangangailangan. Pakiusap ko kay Jonas. Alam kong mabait si Jonas at pakikinggan niya ang aking paliwanag. No problem, Juday. You don't need to do that. I understand. At isa pa, hindi ko kailangang kaltasan pa kayo. Ipanatag mo na yung loob mo. So, tuloy ba mamaya? Tuloy po. Sagot ko nang nakangiti dito. Hindi nalalayo yung edad natin. At kahit pa boss mo ko, kung tayong 2 na lang naman, I want you to call me Jonas. Napaawang ang aking labi. May nasabi ba akong masama? Agad ako umiling. Hindi, wala naman. Nahiya lang talaga ako kasi sino ba naman ako, di ba? Mayaman ka kaya nagtataka ako kung bakit masyado ka mabait sa gaya namin. Kailangan ba maging masama ko? Galing din sa wala yung mga magulang ko.
Sadyang masikap lang sila at naiayos ang buhay namin. Na-appreciate ko yun. Tinuro ni Mom and Dad sa akin na palaging maging mapagkumbaba. Napakabuti mo. Sana lang mas marami ka pang matulungan at mas marami ka pang maging kaibigan. Matapos ng pag-uusap namin, bumalik na ako sa kitchen upang i-check ang mga orders. Double time ako dahil wala si Miko. Hindi ako maangal kahit ang hirap talaga ngayong araw. Hindi ako magkanda o gagas sa orders at halos nga si Chef Pam ay maging waitress na para lang matulungan ako. Order ho namin, kanina pa to. Sigaw ng lalaki nagre-reklamo. Agad ako lumapit dala yung orders nila pero natalisod ako kaya naitapon ko yung pagkain. Napasulyap ako sa babaeng pumatid sa akin. Siya yung babaeng kumakailan lang ay nakaaway na namin ni Chef Pam dahil sa pagiging maarte nito sa pagkain. Buisit! Sigaw ng lalaki. Sir, I'm really sorry. Agad kong dinampot ang mga nabasag. Baka humasugat kayo, dyan lang po. Hindi ko natuloy ang sinasabi ko nang may maramdaman ako malamig na tubig na bumuhos sa aking ulo. Bagay lang yan sa'yo, ang tanga mo kasi. Natatawang sabi ng babae. Doon ko na-realize na kasabwat niya lang yung lalaki. Binalikan lang talaga niya ako para ipahiya niya ako. Amanos na gaga. Mapang-insultong bulong niya pa. Mariin ako napapikit. Customer is always right. Ayokong bigyan pa si Jonas ng problema. Kaya nga nagtimpi na lang ako. Hindi ko siya pinansin para naman magmukha siyang tanga. Kunwari walang pakailam mo. Tinawanan nila ako ng mga kasama niya. Feeling professional yan. Waitress ka lang at wala kang degree. Wala nga. Pero sa ating dalawa, mas nagmumukha kang walang pinag-aralan. Kailangan mo nga yatang bumalik sa kinder para mapag-aralan yung simpleng good manners. What is happening here? Mawalang galang na pero bakit nyo binabastos yung employee ko? Si Jonas nakalalabas lamang. Hindi kasama sa 300 pesos na order nyo ang insultuhin at ipahiya ang workers ko dito. Aksidente lang naman yun. Masyadong OA lang tong waitress mo. I feel bad na nga eh. I say sorry pero ma-pride siya. Sana lang, nilulugar niya yung pride, diba? Napailing pa yung babae. Kami na nga naabala ng friend ko eh. Grabe talaga yung restaurant na to. Ang ganda pa man din sana. Mas magiging maganda at maayos to kung hindi ka nababalik dito. Ayoko makikita pa yung pagmukha mo dito. Kahit ng kaibigan mong yan. Kalalaking tao pumapatol sa babae. Bakla ka ba? Careful with your words, bro. Sana naisip mo yan bago mo binastos yung tao. Inalalayan ako ni Jonas. Sila na bahala dito, tara na. Bulong ni Jonas na tinanguan ko na lamang. Sir, tumatawag po si Sir Jonas. Napabuntong hininga ko. Give me my phone. Walang ganang utos ko. Anong problema mo, bro? Iniwan mo si Juday ditong mag-isa. Ito agad ang bungad ni Jonas. Lydia, get out. Malamig kong utos. Oh, so you're home. Hindi ka na babalik? Gosh, iritado si Jonas. Alam mo ba ang nangyari kanina lang? I don't care, Jonas. Wala ako sa mood ngayong araw. I just want to relax for now. Masyado na ako nahihirapan sa pagpapanggap ko. Bro, it's your fault. Sana ayusin mo bago ka maglaho na parang bula sa buhay niya. So what happened? Curious ako sa ginawang kalokohan ni Juday. Bumalik yung babaeng nakabangga nila Chef Pam. And guess what? What? Pinahiya at ininsulto si Juday. Hinatid ko na siya sa paradahan. Ayaw niyang ihatid ko siya sa bahay eh. Wala akong magawa at ayaw niyang magpapilit. Puntahan mo nga. Check her, I'm worried. Parang gusto niyang umiyak eh. Pero pinipilit niya lang maging positive. Bakit nga ba ako nagigilty? Napapalatak lang ako bago binabana ang tawag. Lydia, pakihatid ako. Sir, kababalik mo lang po, diba? At sinong nagsabi sa'yo mag-i-stay na ako? Shut up, Lydia. Gawin mo na lamang yung sinasabi ko. Agad akong pumasok sa CR upang magpalit. Muli kong sinuot ang kaninang damit ko. Gulat na gulat si Lydia nang pumasok ako sa kotse na cheap ang suot na damit. Kapag tinanong ka nila, sabihin mo na hindi mo ako nakakausap o nakikita, Lydia. Mawawalan ulit ako ng contacts. Just wait for me. Ako ang tatawag if I need anything. Tumango si Lydia. Agad niya akong hinatid pero hindi ko na inabutan si Juday. Sumabay din ang ulan kaya naman ingat na ingat ako mabasa. Mabuti na nga lang at may payong si Lydia. Hindi ako nagpababa sa mismong bahay nila Juday. Sa hindi kalayuan ay bumaba na ako at pagkatapos lumakad na lamang. Ngunit hindi ko inaasahang maaabutan ko pa pala si Juday na naglalakad habang basang-basa. Agad ako lumapit. Hibang ka na ba? Pinayungan ko siya.
San ka galing? Ngumiti siya sa akin. Akala siguro niya hindi ko alam yung nangyari. Sa tabi-tabi lang, bakit nagpapakabasa ka? Basa na rin naman ako kaya naligo na lang ako sa ulan. Humingi na lang ako ng plastic para sa bag ko, para safe. Dahil sa umaagos na ulan sa mukha niya, hindi ko mapansin ang mga luha niya. Napailing na lamang ako at binilisan ng lakad. Dalian mo, gabi na. Naku, kayo bang dalawa ay may balak magkasakit? Sa susunod, huwag kayo magpapakabasa. Pasensya na, nag-alala pa kayo ni Papa. Malakas naman. Nahinto si Juday dahil ito ay naubo. Nasamid lang ako. Palusot pa ni Juday. Naku ka, yun nga ba'y sinasabi ko? Uminom ka agad ng gamot, anak. Nag-aalala ang kanyang nanay. Opo, si Papa pala, tulog na po ba? Pansin ko nga wala ito. Oo, maagang natulog. Kanina pa yung naghihintay kaso nga umulan. Malamig daw kaya ayon, nauna na sa higaan. Paliwanag ng ina ni Juday. Ma, wag niyo na po akong sundan ha. Ako lang bunso ha. Pagbibiro pa ni Juday. Sa edad ba naman na mag-asawa? Wala na talagang kakayahan ng mga yun. Naku ka, tigilan mo nga ako. Pahinga lang po ako sa kwarto. Natatawa pa si Juday. Ako naman ay nagpaalam na may kakausapin lang bago natulog na rin. Tinext ko si Jonas na masama ang pakiramdam ni Juday kaya baka hindi ito makalabas. Papasok na ako sa kwarto ko sa katabing silid ni Juday pero narinig ko siyang umuubo kaya nga kumatok ako upang ipaalam na papasok ako ron. Umaano ka dito? Hindi dapat kita iniwan. Buti naman naisip mo yan. Pero next time, wag tanga no? Hindi ka robot. Wag kang feeling waterproof. Pamuisit ka talaga no? Sinasabi ko lang, makakapaghintay naman si Jonas kaya ikalma mo nga yung pagiging excited mo. Eh di hindi ka tuloy na tuloy. Inaasar mo ba ako? Sinamaan niya ako ng tingin. Obvious ba? Stop talking. Matulog ka na at pasaway kang babae ka. Sige, pasaway na lalaki. Napailing na lamang ako bago lumabas na. Napangiti ako bago nagtungo sa aking kwarto. Sinabi ko kay Jonas na hindi pwede si Juday. May sakit siya at sobrang obvious naman nun. Ayaw lang ni Juday na sabihin kay Jonas kasi iniisip niyang baka sabihin ni Jonas nag-iinarte siya. Kaya naman, ako na ang kumausap sa aking pinsan. So kailan ka nga ulit naging concern sa ibang tao? As far as I know, natigilan siya bago napakalumbaba. Kahit sa hayop wala kang pakailam. Only close friends or family. Dun ka lang nagre-react. And now, you're here standing in front of my office. Napahalakak si Jonas. Are you in love, bro? Nasamid ako sa tanong ni Jonas. Kaya naman kamuntik ko pang maibuga ang kape na hinihigop. No, I'm not. Nautal ako pero nakabawi rin. Si Juday at ang pamilya niya, masyado silang mababait. Gusto ko lang suklian yung kabutihan nila sa akin. Pero sa itsura ni Jonas, ayaw nitong maniwala kaya naman napailing na lamang ako. Juday is beautiful and kind. May mabuti siyang puso sa kahit na sino man. And I see the potential. Hindi ko pinatapos si Jonas. So you like her? Curious kong tanong. Yeah, sino bang hindi? Sa ganda't bait ng simpleng gaya niya, hindi siya mahirap mahalin o magustuhan man. Okay, tanging sagot ko. Nawala talaga ako bigla sa mood. Okay lang ba if ever ligawan ko si Juday? Okay lang ba yun sa'yo? Tanong ni Jonas na tila ba sinisigurado kung ako ay magagalit. I don't care, diligawan mo. Huwag mo lamang siyang pilitin kung hindi kanya gusto. At isa pa, labas ako kung sinong gusto niya. Wala akong pakialam sa love life niya. Basta ako masaya ako sa buhay na dinaranas ko ngayon. Nararamdaman kong normal na ako sa kalagayan kong to. Natawa si Jonas. Sa tingin ko, nasusobrahan ka na. Go back to your real life. Tapos ayusin mo yung company at mga negosyo mo. Nag-aalala na lahat sa'yo. Ako lang at ang sekretary mo ang tanging nakakatawag sa'yo. Nasisihan pa ako Kumindat ako bago lumabas sa kanyang opisina. Nagpaalam lang ako sa mga magulang ni Juday na bibili lang saglit ng gamot. Pagdating ko sa bahay, kita ko nag-aalala ang mag-asawa. Ano pong nangyari? Si Juday kasi nahaapoy ng lagnat. Nag-aalala na kami. Nais naming ipa-hospital siya pero ayaw niya naman. Gusto niyang manatili lamang dito sa bahay. Kakausapin ko na lang po. May gamot na rin naman ako nabili. Napatango sila bago kinalma ang kanilang mga sarili. Nagtiwala sila agad sa akin. Madahan akong kumatok sa pinto ng silid ni Juday. Pumasok ako at nasilayan siyang nanginginig na sa lamig. Anong ginagawa mo dito?
Nangihina at nilalamig si Juday. May binili akong gamot. Uminom ka muna tapos pupunasan kita ng tubig na maligamgam. Inalalayan ko siya makaupo. Pahinga ka lang. Nagpaalam na ako sa lahat na baka next day na lang tayo makapasok. Napainom ko siya at inalalayang humiga. Kahit gaano kakapal yung kumot niya, talagang nilalamig pa rin si Juday. Ano palang sabi ni Jonas? Okay naman, walang problema. Kinakamusta ka din niya? Napairap ako. Buti naman, hindi siya nagtanong pa. Tumango ako upang ipalusot na lamang. Nakalimutan ko palang sabihin, paalis na sana ako nang bigla itong magsalita. Si Chef Pam pala, pupunta yata dito. Nasabi ko kasing masama yung pakiramdam mo kaya ka umuwi agad. Pwede bang ikaw na muna yung mag-entertain sa kanya? Salamat. Pumikit na si Juday. Napailing na lamang ako at mas nadagdagan lang ang aking inis. Bakit ba kasi hilig makailam ng babaeng to? I don't like Pam, period. Napapansin kong nagpaparamdam ang chef ni Jonas. But honestly, I hate her. Hindi katulad ng pagkainis ko kay Juday. Kasi si Juday, malayong malayo siya kay Pam. Iho! Agad ako nagtungo sa ina ni Juday. May kailangan ho ba kayo? Agad kong tanong bago napasulyap kay Chef Pam na malawak ang pagkakangiti. May bisita ka kasi, sige, maiwan ko na muna kayo dahil gagawa lang ako ng merienda. Paalam nito, kaya dalawa na lamang kami ni Pam ang naiwan. Kamusta yung pakiramdam mo? Siya ang bumasag ng katahimikan. Okay lang, so what are you doing here? Dinadalaw ka lang. Si Juday, nasan pala siya? Natutulog. Pwede ba tayo mag-usap in private? Sa walang tao at kapwa tayo lang? Para matauhan na rin si Pam. Sige, mas maganda nga sigurong tapatin ko na siya. Akala ko babalikan pa ako ni Miko. Pasabi-sabi pang concern. Hindi naman pala ako dadalhan ng pagkain dito sa kwarto. Masakit ang ulo ko. Nahihilo pa ako pero ayoko masanay na nakahiga lang. Oh, hindi ba't masama pa pakiramdam mo? Baka sa boses at mata ni Mama na ito ay nag-aalala. Baka kailangan ko lang pong kumilos-kilos. Juday, ang tigas talaga ng ulo mo. Si Papa na naiiling pa. Maupo ka nga rito at kakain na. Inalalayan ako ni Papa. Sarap talaga sa pakiramdam na may nag-aasikaso sa iyong mga magulang. Kaya nga kahit anong hirap, hindi ako sumusuko. Si Miko po pala. Anong oras na kasi wala pa to? Ang lalaking yun, napakagala talaga. Huwag niyang sabihin na namamalimos na naman. Hindi na ako nakatapos sa sinasabi ko nang makitang pumasok si Miko at si Chef Pam. Nagulat pa ako pero agad din ako nakabawit ngumiti. Magandang gabi. Bati ko ngunit may pagkamatamlay lang dahil nga masama pa ang aking pakiramdam. Napansin kong nakahawak ang kamay ni Chef Pam sa braso ni Miko. Napakunot ang aking noo ngunit hindi naman ako nagpahalata. Tsaka ko lang naalala na sabi ko nga palang masama ang pakiramdam ni Miko. Alam na kaya niyang nagsisinungaling ako? Ayos ka na ba? Si Miko ang unang bumasag sa nakakagulat na katahimikan. Binitiw na rin niya ang baso niya sa kamay ni Chef Pam. Pasensya na po, ginabi ako. Sabi pa niya sa aking mga magulang. Naku, wala yun anak. Sino nga pala ulit tong bisita mo kanina? Abay, napakaganda. Maupo kahit kakain na, iha. Umiti pa si Mama kay Chef Pam. Dito ka na kumain. Alok pa ni Mama. Ay, sige po, salamat tita. Napataas ang aking kilay. Sila na ba ni Chef Pam? Ang bilis naman. Hindi man lang naging pakipot. Tumabi si Miko sa akin habang si Chef Pam ay kay Mama. Siniko ko si Miko dahil sa pagiging walang respeto niya kay Chef Pam. Yung dapat niyang tabihan at hindi ako. Pansin ko tuloy na umiba yung aura ni Chef Pam. Doon ka tumabi. Bulong ko dito. Buisit ka talaga. Kumain ka ng gulay para tumibay yung resistensya mo. Hindi pinansin ni Miko ang aking ibinulong. Here. Nilagay niya pa ang aking plato. Napadako ang tingin ko kay Chef Pam na wala namang kibo habang si Mama at Papa naman ay natatawa. Close na close kasi ang dalawang yan. Si Miko kasi hindi na namin tinuturing na iba. Napamahal na siya sa amin. Kwento pa ni Mama. Itong si Juday naman, sobrang maawain. Parang tuta lang ba na dinampot si Miko at inuwi dito sa bahay. Akala ko nga boyfriend siya ni Juday. Sa sobrang daldal ni Mama, nasabi na nga yata niya ang lahat. Patango-tango lang si Chef Pam. Feeling ko nga naiinis na siya. Sino ba naman ang gustong marinig ang ganoong kwento? Kahit ako maiinis, daldal pa naman ni Mama. Si Miko okay po siya for me. Hindi naman po siya mayaman. Ay masipag naman po siya.
Gusto ko po si Miko at sana po pumayag kayo kung magiging kami po. Nakita kong sumimangot si Miko. Kala ko ba bet niya si Pam? May pahawak-hawak braso pa nga eh. Pahinga lang ako sa kwarto. Chef Pam, pasensya na, masama pa kasi yung pakiramdam ko. Paalam ko din sa kanya. Hindi ko na sinulyapan si Miko. Dire-diretso ko sa kwarto at nahiga na ron. Bakit naiinis ako? Nagsiselos ba ako? Para akong timang na kinakausap ang aking sarili. Sinabunutan ko ang aking sarili. Hindi ako pwedeng makisali sa nararamdaman nila. Walang love triangle na mangyayari. At isa pa, kaibigan ko lang si Miko. Para na lang kaming magkapatid. Hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya. Ayokong lumalatong sumisibol sa aking puso. Dapat bilang kaibigan o kapatid lang at hindi bilang isang lalaki. Hindi ako makatulog. Pabaling-baling ako. Okay na yung pakiramdam ko. Pinawisan na rin ako. Kaya lang, wala akong ganang lumabas para kumuha ng tubig. Tinatamad ako. Nasa utak ko pa rin yung pangyayari kanina. Swerte ni Chef Pam kung matipuhan siya ni Miko. Kahit hindi maganda yung background ni Miko o naging isa siyang pulubi. Sana naman, hindi yun ikahiya ni Chef Pam. Hindi pa naman hating gabi. 8:00 pa lang. Ngunit pakiramdam ko taon na yung gabi na to sa sobrang bagal ng oras. Iniisip ko kasing gising pa si Miko kung bababa ako. Nakareceive ako ng tawag mula kay Jonas. Agad ko itong sinagot. Inayos ko yung boses ko dahil nakakahiya naman. Hello sir. Nahinto ako nang maalala kong Jonas lang ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Jonas, bakit napatawag ka? Mahinahon kong tanong. Kakamustahin lang sana kita. Salamat. Okay na ako, pwede na akong pumasok bukas. Well, wala namang pasok bukas. Birthday ko kasi at gusto kong magpa-party sa restaurant. Tayo-tayo lang naman ang mga kasamahan nyo. Gusto ko may ball party para naman maging masaya ang lahat. Paliwanag niya na kinatawa ko rin. Hindi nyo na itatanong, mahilig talaga akong sumayaw. Pagmamalaki ko na kinatawa ni Jonas. Great! So partner tayo sa dance ha? Or sino mang gusto mo, ayos lang. May pinadala pala ako kay Chef Pam na isusuot nyo ni Miko. See you tomorrow. Good night. Binaba ko na ang tawag. Double purpose din pala si Chef Pam kasi may pinadala si Jonas. Nahiga na ako sa kama at napatitig sa kisame. Nagulat lang ako at nagawi sa pinto ang tingin ko nang biglang may kumatukron. Agad akong bumangon at pinagbuksan niyon. Miko? Yes, ako nga. May iba pa ba? Pasok ako. Napatango na lamang ako. Bumalik na ako sa kama at naupo ron. Habang siya ay naupo rin sa gilid. Hindi ka ba makatulog? Pansin niya rin yata. Dapat kasi tulog ka na sa mga oras na to. Kailangan kong bumawi ng lakas. Gusto kong present ako sa birthday ni Jonas. Nasaan pala yung isusuot natin? Birthday pala ni Jonas bukas, no? Who told you? Si Jonas. Bakit? Okay ka na ba? Kaya mo na ba? Hindi naman pinipilit kong masama yung pakiramdam. Hindi ko na siya pinagpatuloy sa kanyang sinasabi. Kaya ba hindi mo agad sinabi sa akin? Okay na ako. At kung hindi man ako okay, wala ka naman na dapat doon. Katawan ko naman to. Ikaw nga hindi kita pinipigilan kung gusto mo eh. Gusto mo si Chef Pam? Di go, bahala ka. Nakakairita kasi eh. Inaalala lang naman kita, masama ba yun? Oo, lalo na kung wala namang tayo. Doon ka na kay Chef Pam. Hanggang magkaibigan na magkapatid lang dapat tayo. Kasi may Chef Pam ka na. Natampal ko ang aking bibig kung ano-ano yung sinasabi ko na para akong timang. Bakit ka ba nagagalit? Natigilan ako. Hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang. Bawi ko bago kinalma ang aking sarili. Matutulog na nga ako. Alis na. Utos ko pa rito. Nagulat na lamang ako na bigla niya akong ibabawan. Nagsiselos ka ba kay Pamela? Ha? Sinasabi mo? Nautal ako sa gulat. Alis ka nga dyan sa ibabaw ko, Miko. Sinong dance partner mo? Seryoso ngunit mapangakit ang kanyang boses. Si Jonas. Ayoko. Dapat ako. Sige. Marupok yata ako, Diyos ko. Ngumiti siya bago kinagkan sa noo. Sleep well. Lumabas na siya at narinig ko na lamang ang pagsarado ng pintuan habang ako ay tulala pa rin dahil sa iniwang halik ni Miko sa aking noo. Bakit niya ako hinalikan? Gusto rin niya ba ako? Lutang ako umaga pa lang na nagising ako. Teka, nakatulog nga ba ako? Para kasing hindi eh. Sino ba namang makakatulog sa palaisipang iniwan sa akin ni Miko?
Napasabunot ako sa aking sarili habang nakaharap ako sa salamin at tiniisip kung papaano ko kakausapin si Miko sa ginawa niya. Miko, gusto mo ba ako? Napasabunot ulit ako. Mali, pangit ng dating pagbiglaan, di ba? Miko, gusto mo pala ako, no? Diyos ko, mas pangit, para akong tanga. Miko, ano ba talaga tayo? Natapik ko ang aking sarili. Umalis na ako sa salamin. Wag na nga lang, bahala na lang kung umamin siya. O baka bilang kapatid lang yun. Baka nga kasi assuming lang ako. Paano assuming? Ang ganda ko. Tsaka hello, imbis na si Pamela ako yung inaya. Doon lang talaga may something na eh. Napailing-iling ako. Matapos kalma ang aking sarili ay bumaba na ako. Good morning mga... Natigilan ako dahil tahimik palang kumakain sina Mama, Papa at Miko. Kapamilya, pinagpatuloy ko ang katangahan ko kahit na napahiya ko. Power hug. Niyakap ko si Mama at Papa bago nadako ang tingin ko kay Miko na parang naghihintay kung yayakapin ko ito. Power hug. Mabilis ko lang siyang niyakap bago naupo na. Gusto kong magpalamon sa lupa sa oras na to. Naupo na ako sa tabi ni Miko para isipin niyang wala lang sa akin yung kagabi. Itong anak mo, gumaling lang, lumala naman. Nailing si Papa. Kumain ka na anak, gutom lang yan. Tama-tama, gutom lang to. Isang damakan ang kinuha ko dahil gutom na gutom nga ako. Psst, tawag ni Mama. Kaya napatingin ako kay Mama kahit punong-puno ang aking bibig. Mahiya ka naman kay Miko yo. Gayahin mo nga si Chef Pam, may etiquette at maayos. Napairap ako bago niluwa ang nasa bibig ko. Actually, mas better naman po si Juday compared to Pamela. Mas okay po yung babaeng walang arte at masiyahin. Singit ni Miko. Kaya naman sa sobrang saya ko, naisubo ko yung pagkain na niluwa ko. Buti pa si Miko kaysa kina Mama at Papa. Sa lahula talaga yung anak mo. Bulong pa ni Papa pero hindi ko na yung pinansin. Tama ka naman dyan, iho. Kaya lang sana ay magtiyaga ka sa anak namin. Napakabalo ng ugali eh. Dami namang problema ni Mama. I'm sure marami pong magkakagusto kay Juday. Inuto ba ako ni Miko? Kita nyo na, sabi ko na nga sa inyo maganda ako eh. Mabait daw anak ang sabi, wag kang feelingera. Napasimangot ako. Yeah, you're beautiful. Ikaw ang pinakamaganda. Kinilig naman ako pero hindi ko pinahalata. I know. Naligo na ako. Mahirap nang mahuli. Nakagaon pala, Diyos ko. Kating-kati na yung ilalim ng hinaharap ko, hindi ko makamot. Are you ready? Get, set, and go ba to? Natatawang biro ko. Nasa labas na yung kotse. Mo? We? Natatawang tanong ko. Kay Jonas. Walang emosyong sabi niya. Sungit mo naman. Pababa namin sa harap ng restaurant. Hinawakan ni Miko ang aking kamay. Hindi ako nakapagsalita agad. Maganda ka. Bulong pa niya. Kaya nawala ang kaba ko. Pero mas kinabahan ako sa ginawa ni Miko. Ilang beses umaalingaw sa tenga ko ang sinabi ni Miko. Pinapagaan lang ba niya yung loob ko at kinakalma? O talagang yun yung nakikita niya sa akin ngayon? Gusto kong sabunutan ng aking sarili. Nagsabi na nga pala si Jonas na siya yung partner ko sa dance. Napapalatak ako bago na iling-iling. Is there something wrong? Wala. Agad na nadako sa amin ni Miko ang tingin ng lahat. Si Jonas naman ay napangiti nang ako ay makita. Lumapit siya sa amin. Kaya naman agad kong binawi ang kamay ko kay Miko. Happy birthday! Nahiya pa ako nang si Jonas mismo yung yumakap sa akin. Pasensya na, wala akong gift na mahal. Agad akong kumawala at inabot ang aking regalo. Keychain lang naman yun. Hindi man to mahal, eto naman yung pinakagusto kong regalo sa akin this night. Cause this is special. Bigay ng taong gusto ko. Napasulyap ako kay Miko na umiba ang aura. Hindi ko alam yung sasabihin ko kaya nanahimik na lang ako. Confession party ba to o birthday party? Let's go. Aya pa ni Jonas bago hinawakan ang aking kamay. Akala ko magsasalita si Miko pero nauna na ito sa amin. Agad itong lumapit kay Chef Pam. Napakunot ang noo ko at napairap na lamang. Hindi man lang naman si Nino. Malamang hindi ako makakaangal. Boss namin to eh. Tapos birthday pa. Kakahiya namang mangbasag ng kasiyahan ni Jonas. At isa pa feeling ko as a friend lang naman yung ibig sabihin ni Jonas. Ganito ko kamanhid eh. Pinapaniwala ko pa rin sa sarili ko na ayos lang ang lahat at wala lang yun. Lumapit kami kina Chef Pam at Miko na walang imik. Umiinom lang sila. Bagay kayo, nakangiti si Pam sa amin pero parang pilit lang yung ngiti niya sa akin.
May problema ba kami? Sa pagkakaalam ko okay naman kami Wala naman kaming pinag-awayan o pinagtampuhan. Tao sila. Walang pumansin sa sinabi ni Miko. Nakita kong nilagok nito ang alak. Nagpaalam muna ako kay Jonas na sasamahan ko muna si Miko at pumayag naman ito. May mga kinausap muna si Jonas. Habang si Chef Pam naman ay nagpaalam na magbabanyo lamang. Kaya nga 2 na lamang kami ni Miko ang nandito sa table. Huwag kang maglasing, uy. Kuha ko sa atensyon niya, ngunit parang ayaw niya akong pansinin. Sinasadya niya yatang hindi ako pansinin. Hanggang kailan mo ko ituturing na hangin, Miko? Ang sinasabi ko lang naman, huwag kang maglalasing dahil mahirapan tayong umuwi. Kaya ko yung sarili ko, Juday. Masama ang tingin niya sa akin. Doon ka na sa Jonas mo. Napangisip pa ito bago umiling at uminom ng alak. I'm fine here. Napahilot ako sa aking sentido. Ang labo mo naman. Madiing wika ko dahil ayokong sumigaw kahit gustong gusto ko na. Bahala ka nga. Naiinis ako nagtungo kay Jonas. Tinatamad ako dahil magtatalo lang naman kami ni Miko. Iiwas na lang muna ako at hayaan siyang gawin ang gusto niya. Malasing siya at bahala siya. Sumbong ko siya kay mama at papa. What's wrong? Parang iritada kaya. Puna ni Jonas. Hindi ayos lang ako. Hindi lang ako sanay sa ganitong party. Sa amin kasi, video okay tapos puro tambay at inuman. Gin o kaya MP brand lang yung alak dun Napakamot ako sa aking batok. Dito lahat branded. Next time, simple na lang. Pasensya na Judaya kung hindi ka makasabay. Hinaplos ni Jonas ang aking buhok. Nailang lang ako kaya napalayo ako ng bahagya at ngumiti na lamang. Jonas, can we talk? Si Miko na bigla na lamang sumulpot. I'm busy. Saglit lang. Kakaiba yung aura ni Miko at sa pag-uusap nila. Tila ba may tensyon na namumuo. Ang ending, sila lang din na nagkakaintindihan. Umalis sila habang ako ay bumalik sa pwesto namin kanina ni Miko. Nakita kong ubos na yung boteng tinutungga niya. Lasing na ba yun? Siya lang nakaubos nitong alak. Pinapasakit talaga ni Miko yung ulo ko. Hi! Napalingon ako kay Chef Pam. Hello. Pinasigla ko ang aking boses. Anong meron sa inyo ni Miko? Biglaan niyang tanong na kinakunot ng aking noo. Wala, malapit lang siya sa amin. Talaga lang ha? Sa pananalita ni Miko, parang mas higit pa kayo sa pagiging magkaibigan lang. Kaya siguro nireject niya ako dahil na din sa'yo. Pagak na tumawa si Pam. Ayos lang. I'm still fine. Sumubok lang naman ako. Tumayo ito at inirapan ako. Hindi ko alam yung sasabihin ko kaya naman napayuko na lamang ako. Napaawang ang labi ko nang buhusan niya ako ng juice. Nasa loob pala yung landi mo. Bulong niya pa bago ko iniwan. Lumabas kami ni Jonas. Dito ko siya hinila sa walang makakarinig o makakakita sa amin sa parking lot. What's wrong bro? Galit si Jonas. Hinila ko kasi siya na tila inaamok ko siya ng away. Gusto ko nga sana siyang suntukin Mabuti na lang talaga nakilala ko pa siyang pinsan ko siya. Tungkol ba to kay Juday? Tanong ni Jonas. Bro, it's my birthday. At mamaya lang, magi-start na yung ball dance. Pwede bang ipagpabukas mo na lamang yung tantrums mo? Mas nag-init yung ulo ko sa sinabi niya. Sasapakin na kita. Isa pa Jonas. Bakit mo nilalandi si Juday? At bakit mo siya hinaplos sa buhok? Isinandal ko si Jonas sa harapan ng isang kotse at siya ay inambahan. She's mine. Bigla na lamang iyong lumabas sa aking bibig. Bro, she's not. Hindi siya pagmamayari ng kahit na sino, okay? Mabait si Juday at hindi niya deserve ang mapaglaruan. Sino bang nagsabing naglalaro lang ako? Jonas, I'm serious. Gusto ko si Juday at ayoko nilalandi siya ng kahit na sino. Kung siya kapatid lang turing niya sa akin, pues ako hindi. Higit pa sa inakala niya ang pagkagusto ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako nagpapaliwanag kay Jonas. Pero yung totoo, gumaan yung dinadala ko sa puso ko ngayong sinabi ko kay Jonas. Ilang naman yung hinihintay ko Ngumiti si Jonas. Congrats bro. Kinamayan niya ako. Silos na silos ka na sa akin di umamin ka rin sa wakas. Napairap ako. Plano mong landiin si Juday para lang mapaamin ako? Ayos, you did it. Napailing ako bago natawa na rin. Ako na partner niya kaya umayos ka. Pasok na tayo, baka naghihintay na sila. Aya ko pa kay Jonas na natatawa pa rin. Para kaming timang nang pumasok, nagtatawanan na kasi kami. Pero natigil kami dahil ayoko makalata sila, lalo na si Juday. Nakita ko magkausap si Juday at Pam. Napalapit na nga ako nang mapansing lumuluha na si Juday.
Basa din yung ulo nito hanggang sa gown niya. Kita ko yung mantsa ng juice na naibuhos. Anong nangyayari dito? Si Jonas na nagtanong. Sinabi ko lang yung dapat niyang kalagyan at yung dapat niyang malaman. Si Pam na attitude na nakatitig kay Juday. Uuwi na ako. Pinahid ni Juday ang luha niya at dire-diretsyong lumabas. Tinitigan ko si Pam bago dinuro. Hindi pa to tapos, stupid woman. Agad kong tinakbo si Juday para habulin. Juday, wait! Hinawakan ko siya sa braso. Naglalakad na siya habang lumuluha. Sandali lang naman Buwisit ka! Hinarap niya ako. Mga buwisit kayo. Kayo ni Jonas, mga manluloko. Ganyan ka ba talaga? Gino-joke time mo lang kaming lahat? Bored ka lang? Kaya ka nagpapakahirap ngayon? Kala ko pa naman magaling ka lang talaga sa English. Pero magaling ka pala dahil natural na sa'yo yun. Mayaman ka naman pala. Ano pang ginagawa mo sa buhay namin ha? Let me explain. Ayoko. Tama na't sapat nang malaman kung ginago mo lang kami ng pamilya ko. Kinaawaan pa naman kita. Mayaman ka naman pala. Nagmukha kong tanga habang ikaw at yung pinsan mo kinasabwat mo sa lahat. Kaya pala natanggap agad tayo, no? Bobo ko talaga. Malas pala talaga ako. Kung hindi pa tinulungan, hindi pa makukuha sa trabaho. Huwag mo nga kawawain masyado yung sarili mo. May reason ako at hindi joke time ang lahat. Totoo lahat ng pinakita ko sa inyo, walang peki doon. Talaga ba, Kumiko? Sana, nanatili ka na lang sa buhay mo at hindi kami dinadamay sa kaboringan mo. Kala ko nakakatuwa ka. Cool ka na niyan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Demonyo ka nga talaga kasi wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kaya nga walang magmamahal talaga sa'yo. Doon ka na lang kay Pamela, bagay kayo. Kasi siya demonita tapos ikaw devil ka. Nabigla siya at naiintindihan ko yun. Malinis yung hangarin ko. Malinis man yan. Hindi pa rin magbabagong niloko mo kami ng pamilya ko at pinaniwala mo kaming tunay ka. Napabuntong hininga si Juday. Mababaw ba ako masyado? Wala akong pakialam. Valid naman siguro tong feelings ko, di ba? Sayang, mayaman ka pala. Akala ko pa naman pwede. Napakunot ang aking noo. What do you mean? Ako na bahala kina mama at papang magpaliwanag. Huwag ka nang babalik pa sa buhay namin, Miko. Hindi kami nanlilimos ng awa mo. Salamat. Dire-diretso na siyang lumakad at hindi na ako nilingon pa. Hinang-hina ako habang nakasakay sa tricycle. Halos lumipad na rin kami ni Kuya sa sobrang bilis niyang magpatakbo. Pero pakiramdam ko, napakabagal lang. Okay lang ba ako? Umasa kasi akong tunay siya. Umasa akong abot ko lang siya. Ngayon, mas na-insecure lang talaga ako ng sobra. Lalo na sa sinabi ni Pamela na hindi kami bagay ni Jonas o ni Miko man. Kasi ang basura daw na gaya ko, dapat kauri ko lamang din ang pinapatulan. Habang sinasabi ni Pam yun, kahit laway ko hindi ko malunok. Oh, ang aga mo, kala ko ba? Natigilan si mama nang makita akong luhaan. Anong nangyari? Pa, itong anak mo umiiyak ko. Tawag ni mama kay papa na busy sa panunood ng TV. Ma, okay lang naman ako. Ayos lang po ako, papa. Baling ko pa kay papa. Sinaktan ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Hindi mapakali si mama. Bakit nga pala ikaw umuwi? Nasaan si Miko? Nakapamewang pa si mama. Ako'y kinakabahan sa inyo. Si Miko po hindi na po siya babalik pa. Nilakasan ko ang aking loob. Mali tayo ng kilala sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw na bata ka, pinagtitripan mo na naman si Miko. Maseryoso po ko. Mayaman po talaga si Miko. Mali po siya ng pakilala sa atin. Doon ay muling sumama ang loob ko. Nakausap ko na po siya at sinabi kong wag na siyang umuwi dito. Mayaman siya? Akala ko ba pulubi si Miko? Hindi makapaniwala si mama. Bored siya sa buhay kaya ginawa niya yon. Kaya palang galing niya mag-English. Si papay nagulat din. Kahit naman mayaman siya, mabait naman si Miko. At nakikisalamuha talaga siya. Baka naman sinisiraan lang siya. Gusto lang siguro niyang may pamilyang makasama. Paliwanag ni papa. Kahit na, nagsinungaling pa rin siya. Matigas kong paninindigan. Baka naman kasi natatakot ka lang na maliitin tayo ng pamilya niya. Ay sus, wag kang advance mag-isip, Juday. Palagay ko'y mabait din yung magulang niya. Kasi mabait na bata si Miko. Sang-ayon ni mama. Okay na po yun. Mag-move on na lang po tayo. Tsaka magre-resign na po ako sa work ko. Hahanap na lang po ko ng bagong trabaho. At bakit naman? Kasi pinsan niya po si Jonas. Mabilis na sagot ko.
Pahinga na po ako. Paalam ko bago dumiretso sa aking kwarto. Pabagsak ako na higa bago mariing pinikit ang aking mga mata. Ang taas mo pala. Hindi kita maabot, Miko, hindi. Mapait akong ngumiti. Tama si Pam, hindi ako bagay sa'yo. Kasi unang-una, ayaw mo sa mababang uri. Bulong ko sa aking sarili habang nakatitig sa kisame at ini-imagine ang mukha ni Miko. Hindi na ako nakapagpalit. Kinabukasan, daig ko pa yung bruha sa sobrang gulo ng buhok ko. Agad ako nagtungo sa CR para maligo dahil naalala ko malagkit pala ako dahil sa juice na binuhos ni Pamela kagabi. Magandang umaga. Bati ni Mama. Kain ka na. Baka mawalan ka pa ng lakas. Okay na po ko basta makita ko po kayong okay din. Sagot ko bago na upo na. Akala ko kung anong gagawin ni Mama dahil umikot siya mula sa aking likuran. Ngunit nagulat ako nang yakapin niya ako. Ang pagiging mahirap, hindi yan kinakahiya, anak. Kung talagang may magmamahal sa'yo, unang-una dapat tanggap niyang wala tayong kayang ipagmalaki sa buhay. Pero hindi tayo mukhang pera. Si Miko, mukhang totoo naman siya eh. Baka hindi lang talaga niya sabi agad, diba? Tsaka hindi naman niya tayo hinusgahan. Nais niya lang sigurong maranasan ng buhay natin. Ang mahalaga, wala naman siyang ginawang masama. Kulang lang si Miko sa atensyon. Paliwanag ni Mama. Kahit na, sana sinabi pa rin niya. Masama ang loob mo. Ngumiti si Mama. Uhupa din yan. Siguro nga, baka hinihintay ko lang siya. Good day. Hindi nakapagpatuloy ang aking sekretarya. Walang maganda sa umaga ko. Shut up and leave me alone. Madaling utos ko habang nakaturo sa pintuan. Agad naman itong sumunod. Lahat ng meetings ay na-cancel na dahil wala ako sa mood. Nagampanan ng lahat ng yun. Nag-take over muna ang kapatid ko. Nagpalusot na lamang ako na masama ang aking pakiramdam. Ngunit huli na ang lahat. Alam na nila na may babaeng gumugulo sa aking puso. Una pa lang, alam na nila pero wala silang ipinarating sa akin. Hinayaan lang nila ako dahil may edad na daw ako at alam ko na ang ginagawa ko. Kahit pala hindi ko nakasama yung parents ko, napagtanto kong binabantayan pa rin nila ako at wala silang pakailam kung sino ang aking gusto. 2 araw pa nga lang na hindi ko nasisilayan si Juday. Pakiramdam ko buong taon na ako nangungulila. Ano pa nga bang hinihintay ko? Maging ako hindi ko alam. Siguro gusto ko lang palamigin yung ulo niya. Nahiya kong baka pati parents niya ay galit sa akin. Sino bang hindi magagalit? Maging ako hindi ko inaasahang matatagalan ko yung pamumuhay na ganoon. Basta ang alam ko, naging masaya ako. Natutuhan ko yung pamumuhay ng simple at yung malaking puwang sa puso ko na hinahanap-hanap ko na po na ni Juday. Binago niya yung pananaw ko. Naramdaman kong tinanggap nila ako kahit hindi nila ako lubusang kakilala. Kaya nga gano'n na lamang siguro kasama yung loob ni Juday na nagsinungaling nga ako sa kanila. Pero sa maniwala siya o sa hindi, never kong pinagtripan ang kanilang kahirapan. Hindi yun ang aking intensyon. Hindi ako bored kasi naghahanap ako ng mga taong makakaintindi at magmamahal sa akin at nahanap ko yun sa kanilang tahanan. Bro, natigilan ako sa pag-iisip nang makitang papasok si Jonas. Anong ginagawa mo dito? Wala ka na bang balak pumunta sa kanila? Be a man. Harapin mo sila and explain yourself. Baka yun lang talaga hinihintay nila. Lalo na ni Juday. Ano bang pakialam mo? Gusto mo nga si Juday, di ba? Bakit mo sinasabi sa akin to? Una pa lang, alam kong gusto mo na talaga siya. Tama ka, gusto ko si Juday. Sa tingin mo ba magiging masaya siya sa akin? Hindi. Napatitig sa akin si Jonas. Ikaw talaga ang gusto niya. Nahihiya lang kayong umamin, pero alam kong parehas kayo. Kaya nga wala akong pakialam kung nasira yung party ko eh. Dahil makakabawi lang kayo sa akin kung magiging maayos na kayong dalawa. Kinuwelyuhan niya ako. Magpakalalaki kang buwisit ka. Huwag kang tumakas. Kung nagawa mong guluhin yung buhay nilang matahimik, matuto kang ayusin yun muli at magpaalam kung wala ka talagang pakialam sa kanila. Kapag nakapagpaalam ka, ako nang bahala sa pamilya ni Juday at kay Juday. Mariin ako napapikit. Minulat ko yung mata ko bago sumagot. Hindi ko pagmamayari si Juday, pero sinisigurado kong hindi siya mapupunta sa'yo. Bahagya ko siyang tinulak. Pupuntahan ko siya. That's my big boy. Napakunot ang aking noo. Pinagsasasabi mo? Ganyan sana, di sana okay na kayo kahapon pa. Naiiling na sabi pa niya na kinailing ko na lamang. Paglabas ko ng building, napabuntong hininga ko. Agad akong sumakay sa kotse at ito ay pinaandar. Dahil hindi naman matraffic,
Mabilis ako nakapunta kila Juday. Magandang, hindi na ako nakapagpatuloy pa dahil ang ina ni Juday ang sumalubong sa akin. Pasensya na po kung ngayon lang ako. Ngunit nakatingin lang siya sa akin at minamasdan ang aking attire. Sino ka? Si Miko po. Totoo nga. Napabuntong hininga ito. Akala ko'y nag-iinarte lamang yung anak kong si Juday. Akala ko kasi sa TV lamang nagaganap ang mga ganoong eksena. Pasensya na po talaga. Akma kong luluhod nang ako'y kanyang pigilan. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Nagalit lang ako pero hindi naman galit na galit. Naiintindihan ko pa rin ang bawat isa. Talaga po, salamat po. Ano bang plano mo, iho? Pakiramdam ko'y buntis yung anak ko. Nagduduwal eh. Nasa mid ako. Paano mabubuntis? Wala namang nangyayari sa amin. Mama, nagulat kaming dalawa ni Juday nang makita itong pasugod. Hindi ako buntis. Naduwal ako kasi may ulcer po. Pero okay na po ako. Ganun ba? Malay ko ba kung nagtusukan kayo? Ang mga nasa edad nyo mapupusok na. Ma! Napangiti ako ng lihim. Hindi ko na nga ho yan, boyfriend. Matigas sa pangangatwiran ni Juday. At ikaw, malis ka na nga. Hindi ka na namin kailangan pa. Sumeryoso ako. Juday, gusto ko lang i-clear ang lahat. Anong i-clear? Shampoo ka ba? Wala akong pakailam kahit mag-tide ka pa. Hindi pa rin niya malilinis pagiging matapobre nyo. Tingin nyo sa buhay namin. Joke? Buisit ka? Juday naman. Ano Miko? Sabihin mo na hindi mo intensyon. Ang point is, niloko mo pa rin kami. Kami na nagtiwala sa'yo kahit nga hindi ka namin kilala. O baka sabihin mo nag-take advantage kami. Hindi namin alam na mayaman ka. Babasagin ko talaga'y bungo ng magsasabi. At si Pamela, dun ka na. Pamela is not my type. At isa pa, kaya ko hindi sinabi dahil ayoko mawala ka. Gusto kita, Juday. Ayun naman pala anak. Sabat ng ama ni Juday. Maarte lang yung anak mo. Segunda naman ang kanyang nanay. Tahimik! Sigaw ni Juday. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mahal kita so please maniwala ka naman. Gusto ko siyang ligawan. Kakapalan ko na po yung mukha ko. Manunuyo ako hanggang sa mapatawad na niya ako. Weh, medyo huminahon ang kanyang boses. Talaga ba? Oo naman. Ay sus, oo nga Juday. Liligawan mo ba ako? Hindi mo man sabihin o itanong, gagawin ko yan. Gagawin ko lahat, mapasaya ka lamang. Kaya kong iwan lahat at pumantay sa'yo. Wala akong pakailam sa yaman kung hindi naman ikaw yung magiging kapiling ko. Useless lang lahat kung wala ka. Hindi ko alam kung saan ko natutuhan yung mga ganito eh. Pero kusa na lang talaga itong lumalabas mula sa bibig ko. Ganito nga siguro kapag nagmamahal. Kusa na lang lumalabas sa mga salitang hindi mo naman napagplanuhan. Hindi ako marupok pero sige. Sige, titignan ko kung totoo ka. Sa panahon ngayon, mahirap mabulag sa matamis na salita. Sure, Juday. Basta hayaan mo lamang akong patunayan ang sarili ko. Naging okay kami ni Juday. Ngunit sinabi niyang titignan muna niya kung ano yung mga kaya kong gawin. At kung mapapatunayan ko yung mga sinasabi ko. Nanatili muli ako sa kanila. Simple mga damit lamang muli ang aking isinuot. Naging mas sweet din ako upang makuha ang kanyang loob. Kinausap ko rin siya na gusto ko siyang ipakilala sa aking mga magulang. Ngunit nahihiya siya. Kaya nga kinailangan ko pang ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi dapat siya mahiya. Sigurado ka bang ipapakilala mo ko? Napalingon ako sa kanya. Kasalukuyan kaming tumutulong sa parents niya na mag-ayos sa kusina dahil tumutulo ang bubong. Kaya nirenovate na muna namin. Nag-aalok akong buong bahay na yung ipaayos namin. Ngunit tumanggi naman sila sa akin. Tama na daw muna yung kusina dahil ayos pa naman daw ang bahay. Ipapakilala kita dahil mahal kita. Bakit ako magdadalawang isip? Kunot noong tanong ko. Pinunasan niya ang aking pawis. Wala lang. Baka lang ayaw nila sa mahirap na gaya ko. Hey, stop saying that. Masyado mong dinadown yung sarili mo. Hindi ganoong klaseng tao yung mga magulang ko, okay? Hindi ka nila huhusgahan. Ang totoo nga niyan, excited silang ma-meet ka. Kasi ikaw pa lang yung babaeng papakilala ko sa kanila. Napanatag naman ang loob niya. Handa na ako. Handa na ako ipakilala siya sa lahat. Sa ilang weeks na panunuyo ni Miko, naisip ko lang din to. Bakit niya pala ako ipapakilala agad? Hindi ko pa nga siya sinasagot. Syempre, gusto kong sulitin yung moments ko. Magiging pakipot muna ako, no? Ayaw kong maging easy to get agad. Flowers for you. Kamuntik pa ako mapatalon sa gulat. Bigla na lamang kasing sumulpot si Miko. Nakangiti ito at maaliwalas sa muka. Oh, napadalaw ka ulit. Kakapunta mo lang kahapon eh. Miss kasi kita. Nahihiya pa si Miko.
So can we talk? Nag-uusap na tayo. Ano ba yun? Sakto, wala naman sina mama at natigilan ako at nanangkit ang aking mga mata. Huwag mong sabihing may binabala kang, naku, sinasabi ko talaga sa'yo, huwag mong subukan na kantiin o galawin ang hibla ng buhok ko. Hindi ko pa siya boyfriend o asawa, wala mo ng pagtatalik na magaganap. Hey, napakabastos mong mag-isip, wala akong intensyon na ganoon. It's up to you kung gusto mo. At isa pa, I respect you. Juday, huwag mong iniisip na yun ang habol ko, okay? Gusto ko, sahanin mo natin yun. Pahabol pang biro ni Miko. Okay, tapos? Yung parents ko kasi gusto ka makilala na. Kung okay lang sana sa'yo, pupunta tayo tonight. Nag-aalangan si Miko dahil alam niya na mahihiya ako. But if you refuse the invitation, ayos lang din naman. Maybe next time. Madami pa namang panahon. Nakonsensya naman ako. Pakipot lang ako pero deep inside, gusto ko yung ginagawa ni Miko. Sige, magbibihis lang ako. Ngumiti ako at tumalikod. Mabilis ako nag-ayos. Simple lang pero maayos at disente. Ayokong ibahin yung sarili ko. Gusto ko kung ano nila ako nakilala, manatili akong ganoon. Napakaganda mo. Bulong ni Miko nang makalabas ako ng silid. Tahimik lamang ako sa biyahe. Si Miko naman ay nagkukwento upang maging komportable ako. Pansin ko yun. Hindi naman kasi madaldal si Miko pero dahil napapansin niyang kabado ko, nililibang niya ako. Pumasok kami sa gate ng malaking mansyon. Namangha ako at bahagyang napaawang ang aking labi. Hindi ko masyadong pinahalata na ako ay namamangha. Ayokong isipin nila na napaka-ignorante ko. Good evening, son. Sinalubong kami ng babaeng may edad na, ngunit makikita mo ang kaelegantihan. Oh, you must be... Juday po, magandang gabi po. Mahinahang pakilala at bati ko. Napakalaki ho pala nitong bahay niyo. Ayos lang ho ba na pinasok ko yung sandalyas ko? Nakakahiya po kasi. Ngumiti yung ina ni Miko at ako ay niyakap. Feel at home, iha. Hindi mo dapat ikahiya ang sarili mo. I'm so happy for my son. Kung sino ang gusto niya at mahal niya, mamahalin ko na rin. Nawala ang kaba ko. Salamat po. Kumain na tayo. Lalamig ang pagkain na pinahanda ko. Sandali po, may dinala po pala ako. Gawa po ni mama pero sana kahit ito lang po kaya ko'y magustuhan niyo po sana. Inabot ko ang naka-tupperware na suman ni mama. Gawa sa kamuting kahoy na may gata ang suman. Great! Let me taste this first. Natutuwang wika na to. Napatingin ako kay Miko na nakangiti pala kanina pa. I told you. Bulong niya bago ko hinila patungo sa kusina. Masaya ako nakakwentuhan ng kanyang pamilya. Naubos rin nila ang suman na ginawa ni mama kagabi. Pinagtira ko lang talaga si Miko dapat. Kaya lang sabi ni Miko, dalhin na lang namin. So, kailan ba ang wedding? May inaasahan na ba akong apo? Kinikilig pa ang ina ni Miko. Ma'am, wala pa po. Hindi pa po ako. Pinutol ko si Miko. Depende po kay Miko kung kailan po siya magpo-propose. Gulat na napatingin siya sa akin. Tayo na ba? Pabulong niyang tanong. Ngumiti ako bago tumango. Deserve naman ni Miko ang effort niya sa pamilya ko, lalo na sa akin. Sana lang hindi siya magbago. Wala akong imik sa kotse. Hinihintay ko kasi si Miko na magsalita muna. Alam kong magtatanong pa rin siya at nakahanda ko ron. Una sa lahat, gusto kong hindi ko siya pinagsalita pa dahil hinagkan ko siya sa labi. Magtatanong ka pa din ba? Hindi na, pero nabigla lang ako at sobrang saya kong sinagot mo na pala ako, Juday. Ay sus, maliit na bagay, Miko. Sinubukan ko magpatawa. Mahal kita. Sumeryoso ko at muli siyang hinagkan. Mahal din kita, Juday. Mahal na mahal kita. Nagyakap kami. Tumagal yun ng ilang minuto bago kami nagpasya na paandarin na ang kotse pauwi sa bahay. Baka nakauwi na rin kasi sila mama. Pag uwi namin sa bahay, inabutan namin kumakain pa lang sina mama. Magandang... Gumawa na ba kayo? Mabubuntis na ba ang Juday namin? Diyos ko, tumawag ka na magkakasal sa kanila ngayon din. Natataranta si mama. Napakunot ang noo namin ni Miko at nagkatitigan. Parehas kaming nais tumawa, ngunit pinipigil lang namin. Baka naman mali tayo nang iniisip. Si Papa ang umawat kay mama. Naku, ayoko maging tanga ha. Pinagdaanan na natin yan. Ginawa pa nga natin sa damuhan eh. Nanlaki ang aking mata. Ma, napakabastos naman ho. Wala pong nangyayari. Nare-respeto po ako ni Miko. Totoo ba, Miko? Nakapamewang si mama. Oho, pasensya na po ma. Wala yun. Siguro naman pakakasalan mo yung anak ko, no?
Paninigurado pa ni Mama. Oo naman po. Mabilis na sagot ni Miko. Napailing ako sa kahihiyan. Napaka-advance ni na Mama at Papa. Nakakainis silang dalawa. Lumipas ang araw, buwan at taon. Ganun kabilis ang lahat na kung babalikan ay akala mo'y parang kahapon lamang. Happy anniversary! Bati ko kay Miko bago ito hinagkan sa labi. Akalain mo nga namang tatagal kaming 3 taon, no? Tinatanong at binubuliglig na nga kami kung magpapakasal na daw ba kami. Sa akin naman ready na ako. Si Miko na lang yung hinihintay ko. Happy 3rd anniversary, mahal. Balik niyang bati. Nasa isang simpleng restaurant kami ngayon. Simpleng celebration lang. Ngayong araw, nais kong natigilan si Miko at lumuhod. Nais kong hingin ng iyong kamay. Natulala ako at naluha. Totoo ba tong mga oras na ito? Miko, alam mo naman yung sagot ko na kahit hindi mo itanong Lumuluhang sagot ko. Lahat ay nakatingin sa amin. Nagpapalakpakan ng lahat ng maisuot ni Miko ang singsing sa akin. Masaya naming ibinalita ang proposal ni Miko. Tuwang-tuwa ang lahat at nais madaliin ang kasal. 1 buwan ang napagdesisyonan naming paghahanda para sa lahat. Ngayon ay magiging misis na niya ako at sobrang nasisiyahan ako. Tinutulungan din ako ni Miko na makapagtapos sa pag-aaral. Nagsimula ako sa una, nag-ALS ako at pagkatapos ay senior high school. Lahat ng yun ay natupad dahil sa tulong ni Miko. Sabi nila, hindi madaling mahalin yung isang tulad ko dahil yung ugali ko walang pinagkaiba sa demonyo. Yes, I admit it. Nobody loves the devil. Ngunit dahil kay Juday, nagbago lahat yun. Minahal niya ako at binigyan ng chance. Kaya nga yung sarili ko, binigyan ko din ng chance. Gusto kong patunayan kay Juday na lahat handa kong gawin sa 3 taon naming pagsasama at maging magkasintahan. Hindi pumasok sa isip ko na galawin siya at hilingin ang bagay na yun. Tinupad ko yung sinabi kong may mangyayari lang sa amin kapag kinasal na kami. Tanging holding hands, yakap at halik lang. Hanggang doon lamang ako. Alam ko yung aking limitasyon. Sinuportahan ko siya hanggang sa matapos niya ang kanyang nais. Kasama niya ako sa pangarap niya at ganun din naman siya sa akin. I'm so happy for the both of you. Napatango ako sa kapatid ko habang si Jonas naman nakita kong palapit sa akin. Look at me, bro. Bagay ba? Nangingibabaw yung kagwapuhan ko. Hambog ka talaga. Excited ka na ba sa honeymoon? Shut up, Jonas. Alam mong hindi yun yung inaasam-asam ko. Mahal ko si Juday at matagal kong hinintay yung araw na to. Ang araw na matatawag ko na siyang misis ko. Wala na akong pangamba, lalo't apelyido ko na yung ginagamit niya. Paliwanag ko bago na pasulyap sa labas. Wala pa yata siya, magsisimula na. Yeah, pero baka parating na. Sabi ni tita, hindi raw makontak yung number Baka naman parating na din. Alam kong pinapakalma ko ni Jonas. Baka nga, but don't you worry, tatawagan ko na rin. Hindi kaya nag-back out siya sa kasal namin? Dapat sa mga oras na to nandito na siya. Napabuntong hininga ko. Ayoko mag-isip ng negatibo pero hindi ko maiwasan. Kasama naman niya yung parents niya and I'm sure sakay na sila ng limousine sa mga oras na to. Boys, umayos na kayo. Nasa labas na si Juday. Ngumiti si Mami sa akin. Good luck, anak. Congrats. Kumindat pa si Mami sa akin. Nakahinga ako ng maluwag bago pumesto na kung saan ay hihintayin ko si Juday. Habang dahan-dahan siyang lumalakad ay masyado ko nadadala. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba kapag nawala pa siya sa akin. Pakiramdam ko, malalagutan ako ng hininga. Hindi ko kakayanin. Naramdaman kong umibis ang luha ko sa aking pisngi. Napaka-emotional ko, lalo pa nang makita sila mom and dad na hindi rin mapigilan ng lumuha. Maging si Juday, lumuluha na rin. Nagtama ang paningin namin. Inabot siya sa akin ni Papa at hinabilin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at saka ngumiti. Napakaganda mo. Ito yung pinakamasayang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Bulong ni Juday. Matapos ang wedding ceremony, sa venue ang diretsyo. Maayos ang lahat. Naging masaya ang buong gabi. Ngunit saglit lang kami ni Juday dahil mag-honeymoon pa kami. Gumaya kami patungo sa isang beach resort. Nagustuhan kasi ni Juday na beach kami mag-honeymoon. Maaga pa naman kami nagpaalam, kaya nga hapon lang ay nakarating na kami sa beach na napili naming dalawa. Kasalukuyan ko siyang hinihintay ngayon. Nagpaalam kasi siyang magsha-shower muna. Natatawang kinakabahan siya. Yun ang napapansin ko. Habang ako naman, nakikiramdam din. Hindi ko dapat siya biglain. Ready na ako. Napatulala ako sa manipis niyang suot. Ang hot mo naman.
Hindi ko mapigilang puriin ang kanyang suot. Tumayo ako at sinimulan siyang hagkan. Pangako, magiging madahan ako. Bulong ko bago nagpatuloy. Naganap ang honeymoon namin. Alam kong nahirapan si Juday, kaya nga hindi ko na siya ginising pa eh. Hinagkan ko siya bago bumaba sa kitchen. 1 linggo kami dito para na rin makapag-relax at magkaroon ng quality time. Lumipas ang buwan, nalaman kong buntis ako. Ang panganay namin ay honeymoon baby. Tuwang-tuwa kami mag-asawa, maging ang pamilya namin. Kabuanan na ni Juday ngayon, hindi naman siya naging maselan. Doble ang pag-aalaga at pagbabantay ko sa kanya. Mahal na mahal ko sila ni baby. Hindi ako papayag na maapi sila. Pinapangako kong walang makakapanakit sa kanila hanggat nandito ko sa tabi nila. Alam kong maraming dadaang pagsubok sa amin, pero pinapangako kong magiging matatag kami.